Boss, walang tao doon. Hoy, matanda. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi ko kilala. Tingnan mo ako nang mabusin. Ako. Hindi ko siya kilala. Ang baho talaga. Boss, matanda lang siya. Boss, walang tao doon. Zhao Qian, gago talaga. Pinagawa ako ng ganitong hirap na trabaho. Kailangan ko siyang pagbayarin balang araw. Boss, hindi ito dapat biru-biru lang. Mag-ingat, may mga dingding na may tainga. Ay, sobrang lamig talaga ngayon. Sige, wag nang hanapin. Mga bata, mag-hotpot na tayo. Boss nga pala, sino ba talaga ito? Ang tagal na nating hinahanap ito, patay na kaya siya? Imposible. Siya ang unang nasa virtual refining realm sa mundo. Isang hakbang na lang at makakasama na siya sa tao at maging immortal. Paano siya mamamatay ng ganun kadali? Ang Void Refinement Stage ay isang hakbang na lang sa pagiging immortal. Ang Patriarch natin ay nagre-refine din ng mga Diyos. Walang immortal sa mundo. Walang katapusan ito, hahaha. Mabahong matanda, sinindak mo ako. Hindi matanda. Tanggapin mo ang pagsamba ng mga alagad ng pamilya, Zhao. Boss, mabahong matanda lang siya. Bakit mo siya sinasamba? Lumuhod ka para sa akin. Ang mga matatanda ay nasa itaas, tanggapin mo ang pagsamba ng mga alagad ng pamilya Zhao. Tanggapin mo ang pagsamba ng mga alagad ng pamilya Zhao. Hindi ako luluhod. Hindi ako kailanman luluhod. Sinidak mo ako. Ang mga taong tulad ni Lin Xie, paano posible na mamulot ng basura at kumain dito? Ano tinitingnan mo? Suntukin mo siya. Tama na! Hintuan mo para sa akin. Sa mansimiyan mamkampin. Siopaw. Ang siopaw ko. Mga tanda, gusto mo bang kumain na siya mo? Sean McKinsey ng show sa klase matama pa. Isipin mo. Ang siopaw na natapakan ng sapatos ko ay mas masarap. Ibigay mo sa akin. Hahaha, matanda, masarap ba? Parang hindi naman ganon. Huwag kang mabulunan. Bumaba ka at kumain ng dahan-dahan. Aksyon ng Xiaoyao. Ang mga walang ginagawa ay naghihintay na umatras ng mabilis. Malayang pangkat. Sa may siyabing nagpapahamak. Matapang. Salarin. Kahit na malayo. Disipulo ng sekta ng Xiaoyao na si Ye Jingwen. Murong shift. Si Zhang Yixing ay humaharap sa sect master ng Xiaoyao. Hindi ko inaasahan na makikita ang mga natitira sa paksyon ng Xiaoyao. Ngayon ako si Zhao Kun ay gagawa ng malaking ambag. Gusto mo rin bang kumain ng siopaw? Ipinamahagi sa inyo. Mukhang hindi mo pa alam, ang iyong guro ay naging Zhao Kun, naghahanap ka ng kamatayan? Hoy, hindi ba ito ang pamilya ni Miss Zhang? Huwag kang magmadali sa pagsasalita. Magiging pamilya na tayo sa lalong madaling panahon. Ingatan mo muna ang ugali mo. Huwag mong isipin yon. Para sa kapakanan ng iyong ama, lumabas ka. Ang pamilya Yi ay talagang balimbing. Nang mawala si Lin Xie, sinakop ng pamilya ninyong Ye ang kalahati ng ari-arian ng Xiaoyao faction. Ilipat ninyo sa aming pamilya Zhao. Bakit ngayon lang naging matapang ang matandang yon? Umalis ka. Kung lalapastanganin mo pa ang aking guro, pupuksain ko ang siyam na paangkan mo. Hindi ko inasahang nasa God Refining Realm ka na. Babae ka, hintayin mo ako. Alis. Guro. Halika. Heto, kain. Ang baho dito. Mag-usap na lang tayo sa ibang lugar. Sige. Guro, lakad. Aha. Masarap. Kayo rin, kain.
Ate Dite, nawawala na ngayon ang ating guro. Ang pinakamahalaga sa atin ay maghanap ng ligtas na lugar para tulungan ang guro na maibalik ang kanyang lakas. At buhayin muli ang Xiaoyao faction. Hoy, paano naman ang senior brother? Hindi siya pwedeng narito. Ito ang kalahati ng ari-arian ng Free Faction. Kunin mo ang iyong guro at lumipad ka na. Ito ang aking pribadong villa sa Charlotte. Ngayon, ang Dragon Kingdom ay hindi naligtas o dalhin ang guro para magtago sa ibang bansa. Ano ang ibig mong sabihin? Xiao Shui? Ilang taon ka nang naghahanap ng guro? Wala kang ideya kung ano ang ating kinakaharap. Guro na wala na lahat ng kanyang kakayahan ngayon. Kalahating baliw, kalahatang tanga, ano pa ang ipaglalaban niya dyan? Hindi tayo kailanman magiging magkalaban, guro. Natalo na siya. Ang Fanshan Immortal Road ay nasira na. Wala nang posibilidad ng immortalidad. Para saan pa tayo lumalaban? Haha, walang diwata, walang daan. May kandado, hehehe. O sige, mula nang mawala ang guro kapag iniisip mo ang paghihiwalay ng Xiaoyao, isipin mo lang ang araw na ito. Xiaohui, ano ang sinasabi mo? Ate, Ye Qingluo ang unang babaeng young master ng pamilyang Ye sa 3 pangunahing pamilya. Kumokontrol ng bilyon-bilyong ari-arian prestihyo. Ngunit saan mo nakuha ang lahat ng perang ito? Gusto mo ang paraan ng negosyo. Ituturo sa iyo ng guro kung paano magnegosyo. Bilang tao, ibabalik niya sa iyo ang kalahati ng ari-arian para sa pagpopondo. Ngunit ano ang nakuha niya kapalit? Sa huli, ikaw ang nagsabing lumipad ka, tama ba? Kunin mo ang iyong mga gamit, umalis ka na rito. huwag kang magpadalos-dalos, ate. Kailangan nating mag-isip ng pangmatagalan ngayon. Ang masayang pangkat ay bumagsak na. Hindi tayo magtatagumpay. At ang iyong nakababatang kapatid, alam mo ba kung gaano ako naiinggit sa'yo? Master, ang taong pinakamahal niya ay ikaw. Panasiya, teknikang walang kapantay. Avatar, alin ang hindi para sa'yo nang gamitin? Karapat dapat ka ba sa kanya? Marahil ay iniisip mo ang iyong pamilyang Jiang. Iniisip mo kung paano gawin ang iyong pamilyang Jiang. Sumipsip sa langit. Tumigil ka, ate. Huwag mo nang banggitin muli ang dalawang salitang iyon. Ang mga immortal ay may lubos na kaalaman at kapangyarihan. Hindi ako kampante na ang master ay ipagkakatiwala sa'yo. Ako ang kukuha sa master. Saan mo dadalhin ang master? Sa kanya mo ba ito dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Gusto ko pa ng isang mangkok. Kumuha ka pa ng isang mangkok. Ipagkakatiwala ng master ito sa'yo. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Tama yan. May bagong doktor sa Dragon City. Maaari mong dalhin ang master para tingnan baka sakali. Xiao Shui, mauna na ako. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para malutas ang problema ng pamilyang Zhao. Kamakailan hindi mapayapa ang Dragon City. Dapat kayong mag-isip ng malalim kasama ng guru mo. Huwag mong gawin sa harap ng mga ordinaryong tao, alam mo? Lahat kayo aalis? Ano ang gagawin ko kapag wala na kayo? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. May paraan kapag gusto, may dahilan kapag ayaw. Guro, talagang gagalingin kita. Guro, huwag mo nang sabihin yan. Ikaw ba ang may suot nitong damit? Ang gwapo mo talaga. Hoy, gutom na ako. Sige, maghintay ka rito. Lulutuan na kita, aray. Huwag kang magpaligaw-ligaw. Dito ka lang maghintay. Buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo na ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo na ang pinto. Ikaw, sino ka? Gusto mo bang kumain? Kainin mo ang kapatid mo. Saan mo dinala ang matanda? Alright. Guro, ha? Guro, ano ang nangyari? Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Bakit ka nangongolekta ng upa? Hindi ba't bayad na kami? Bakit nangongolekta ka pa? Hindi sapat ang binayad ninyo? Kamakailan sa Dragon City, tumaas ang upa sa lahat ng lugar. Magbayad kayo o kaya? Hahaha. Ako ang magbabayad. Kaunti lang ang meron ako. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw na palugit? Paano kung magpadala ng mga pulubi, palugit, okay? Hayaan mong magsaya ang mga kasama ngayon. Pwede kang manirahan dito magpakailanman. Ikaw. Tandaan, huwag gawin sa harap ng mga ordinaryong tao, alam mo? Ano ang ginagawa mo? Ngayon pasasayahin kita. Kuya Shi, hahaha. Huwag ninyong apihin si Xiao Shui. Matanda, masama para sa akin.
Siyam na kulog na pagsubok, pero yun na yun. Ako ay hindi matatalo sa ilalim ng mga immortal. Diyos tingnaong espada. Maging tanga, pinapatawa kita. Inanyayahan ka ni Xiaohui sa lahat ng mga taong ito. Tumayo ka, mandirigma, hintayin mo ako. Ito ang ari-arian ng pamilya Zhao. Hindi ito bagay na kayang guluhin ng isang maliit na mandirigma na tulad mo. Bumalik ka at sabihin mo sa pamilya Zhao. Ang kanilang ninuno na si Lin Xie ay bumalik na. Hintayin lang ang kamatayan. Guro, sa wakas ay nakabalik ka na. Engkantada, ilang taon ka na ba? Mahilig ka pa bang umiyak? Nandito lang ako palagi. Basta't bumalik ka lang. Guro, nagtiis ka sa nakaraang 3 taon. Sige, sige. Hanggang kailan mo pa yan hahawakan? Bitawan mo. Panahon na para ipaalala sa mga alipores na yon kung sino ako. Masayang pagdiriwang. Murong makinig ka sa mga disipulo. Pumunta ka sa lihim na aklatan ng sekta at kunin mo ang ilang bagay para sa akin. Ikaw naman, Guro? Pupunta ako para makipagkita sa ilang dating kaibigan. Tingnan natin kung naaalala pa nila ako si Lin Xie. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang binata ng angkan ng Wang. Kung may bait ka, umalis ka na dyan. Nagdala kami ng mabigat na alay para dalawin ang henyong doktor. Kayong mga alila, kung may maantala kayong malaking bagay, ang doktor ang mag-uutos sa inyo. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Doktor, walang bisita ngayon. Wala akong pakialam sa iyo, Ginoo. Maglakas loob kang maging madaldal. Pupugutan kita. Hintayin mo ako. Hoy matanda, saan ka galing? Ang henyong doktor na to ay bagay na pwede mo ring makita? Pumunta ka at sabihin kay Zhang Zhongjing. Dumadalaw ang matanda. Hahaha, pagpunta sa henyong doktor ay dahil baliw ka, di ba? Mabanggit mo pa ang pangalan ng isang dakilang doktor. Sa tingin ko ang masamang matandang ito, medyo may sakit siya. Hahaha. Para sa dahilan mo. Hindi ko yan naririnig ng 100 beses sa isang araw. Naririnig ko ng 8 beses. Ulitin ko. Hindi sapat ang iyong mga kasanayan sa pag-ungol ng leon para makauwi. Naghahanda ako ng ilang regalo dito. Mas mabuti pang pumunta ka at sabihin kay Zhang Zhongjing. Nakita mo ba? Kinuha niya ang sako. Itong matandang ito. Dinala mo ba ang lahat ng ulam mula sa bahay? Tingnan ko kung ano ang nasa loob. Labanos matanda, talagang dinala mo ang sarili mong ulam. Hahaha. Matanda, kunin mo ang iyong labanos at umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya dito. Matanda, nakita mo ba iyon? Ang dala namin ay pawang 1,000 taong ginseng. 10,000 taon na Ganoderma lucidum. Hindi ko nakita ang henyong doktor. Kumuha ka na lang ng ilang labanos. Nandito ka para magdaya. Hahaha. Hindi ko inaasahang aabutin ng napakaraming taon. Walang kaalaman sa mga kalakal ang dibinong medikal na departamento. Ang bango ng labanos na ito para sa akin. Matanda, gusto ko ang lahat ng iyong labanos. Kunin mo ang pera at umalis ka. Labanos, natatakot ako na walang sino man sa buong Dragon City ang makakabili nito. Ano ang pinagpapanggap ng matanda? Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Meron pa akong 5,000 dito, kunin mo. Medyo matamis ang labanos na ito. Pinapayuhan kitang huwag kumagat ng pangalawang beses. Kung hindi, hindi ka makakaligtas ngayong araw. Sino ang tinatakot mo? Sasabihin ko sa iyo. Ako si Longcheng Wangtian. Ano ang nangyari, Wang Tian? Nakalalason ang labanos na iyon. Anong pinagtatalunan ninyo? Hindi ko alam ang tungkol sa doktor ngayon. May kasama ka bang panauhing pandangal para magpakonsulta? Paalisin ninyo ang mga ito at bumalik kayo sa inyong mga tungkulin. Matatandang ito ay walang imbitasyon. Hindi ako nagpa-appointment para makita ang Diyos, Doktor. Nakikipagkapit-bisig lang siya. Higit pa dyan, ngayon dala pa ng matanda ang mga rajas na may lason. Nais niyang saktan ang henyong doktor. Buti na lang si Wang Tian mismo ang sumubok ng lason at nabuko ang kanyang panloloko. Kung hindi, malaking kapahamakan ito para sa ating bansang dragon. Pakiusap parusahan ninyo ng mabigat ang henyong doktor. Pakiusap parusahan ninyo ng mabigat ang doktor. Ang radyas na may lason, ipakita mo sa akin. Tulungan mo ako. Hindi ka naman mukhang nalason. Mukhang hindi ito gawa-gawa lang. Imposible yan. Si Wang Tian, siya ay isang mandirigma sa larangan ng alkimiya. Nasa yugto na siya ng pagpipino. Pinipino ang enerhiya. Bilang isang mandirigma, walang disiplina, baka nagamit na lahat yan sa kama.
Ikaw, matanda, ano ba ang alam mo? Ngayon sumugod ka sa pintuan ng mahiwagang doktor. Maghintay ka na lang na mamatay. Magligtas ng buhay. Ipasok muna ang tao. Opo. Matanda, pinapayuhan kitang maging mas maalam. Magbigay ka ng 2 pagmamano sa tagapamahala. Paumanhin, matanda. Tatanggapin ko ang regalong ito ngayon. Ang Diyos Doktor ay talagang may mahalagang bagay na aasikasuhin ngayon. Bakit hindi na lang kayo bumalik bukas? Hindi mo kayang bayaran ang regalong ito. Tanging si Zhang Zhongjing lamang ang maaaring humarap ng personal para maging karapat-dapat. Kayabangan. Ako ang punong tagapamahala ng Departamento ng Diyos Doktor. Anong klaseng regalo ang hindi ko pa nakikita? Hindi ba't ito lang ang radyas na matagal nang itinanim sa Fuji? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magpakawalang hiya. Uulitin ko. Palabasin mo si Zhang Zhongjing para makipagkita sa akin. Matanda. Kung magpapatuloy kang maggulo ng ganito, huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Nasaan ang Diyos Doktor? Narito? Kapusin ninyo ang matandang ito para sa akin. Makinig sa Panginoon ng pintuan. Opo. Halika at makipagkita sa akin. Tungkol ng Leon, paano mo nagawa ang Lion Roar skill ng aking sekta ng banal na manggagamot? Naisip mo na ba ako ang nagturo sa iyo ng Lion Roar technique ng sekta ng banal na manggagamot? Sino ang tumatawag sa aking pangalan ng walang galang? Tingnan ang Master. Tingnan ng Master. Tingnan ng Master. Tumayo. Sec Master, itong matandang ito lang. May dala akong isang bungkos ng labanos na may kaunting aura. Ipinipilit niyang makita ka ngayon. Sinabi pa niyang kailangan niyang hilingin na personal mo siyang sunduin ngayon. Ang kapal ng mukha ng ordinaryong matandang ito ang mga nangahas na tawagin ng direkta ang Alchemy Chi. Napakawalang galang. Halika, hilahin siya pababa, parusahan ayon sa tuntunin ng ito. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na ang maliit na bata ilang dekada na ang nakalipas. Ngayon ay naging master na ng sekta ng banal na manggagamot. Lolo, nababaliw ka na ba? Ikaw ay isang mortal na hindi pa umabot sa kaharian ng pagpipino ng Chiano ang suot mo. Zhang Zhongjing, ayusin mo ang aso sa ilalim mo. Kung hindi ako mag-aatubiling turuan ng iyong master ng leksyon ang mga tuntunin ng Magic Doctor. Master, tingnan mo. Tumahimik ka. Ito ang milenyo na ginseng fruit. Hindi, ang ganitong produkto ay 10,000-year-old na ginseng fruit. Oh, Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking ginseng fruit. Ginseng fruit kagat lang. Makakapag-breakthrough ka na sa fairy fruit ng pagpipino ng Chi. One yan ginseng fruit. Inaasahang magiging Diyos ang mga aura refiners pagkatapos kainin ito. Masamang Master, natatakot akong mabigo ang Master ng pamilyang Yi. Ang pinagpipitagang panauhin, nakikita kong may dating kaalam ka rin sa pamilya ng salamangkero manggagamot. Hintayin muna ng matanda na magligtas ng buhay. Magkita na lang tayo ulit. Sige, mas mahalaga ang magligtas ng buhay. Walang dapat sumunod. Huwag mo akong takutin, tatay. Gumising ka! Kanina ayos lang naman, di ba? Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Doktor, iligtas mo ang tatay ko. Dodoblehin ko ang bayad sa'yo 100 milyon. Hindi pwede, Gaga. Guro, Tingnan muna natin si Ginoong Ye. kumusta na, Doktor? Hoy. Mali, nakalampas na ang pinakamagandang pagkakataon para gamutin, patawarin ninyo ang aking kawalan ng kakayahan. Ako'y nakikiramay kay Binibining Yi. Tatay? Sa tingin ko, kasalanan mo itong lahat, matanda. Sabi ko na nga ba, ang puno ng sekta ay nagkonsulta, ikaw pa ang gagawa ng gulo. Hoy, oras na. Ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Chinglo siya. Ang ginong ito, maaari po kayong umuwi. Ilang dekada nang nagpa-practice ng medisina, ang matanda, hindi kailanman nagkamali hanggang ngayon. Hoy. Puno ng sekta. Sinira ng matandang ito ang iyong pamamaraan. Hindi mo siya dapat pakawalan ng basta-basta mabigat na parusa. Mabigat na parusa, mabigat na parusa, mabigat na parusa. Pinatay mo ang tatay ko, pagiging mentor. Tapusin ngayon. Isang walang kwentang basura lang. Karapat-dapat pa bang maging guro ni Miss Ye? Ipapako ko siya sa pagkaalipin magpakailanman. Magdasal araw-gabi para sa pagpapala at pagbabayad sala ni Mr. Ye. Gawin mo na lang ang sinabi mo. Maliligtas pa ang taong ito.
Anong kinababahala ninyong lahat? Pinag-aalinlanganan mo ba ang aking paningin? Malubha na ang sakit ng taong ito. Isang hininga na lang. Maliligtas mo ba ako? Ang pangit talaga ng paningin mo. Ang kapal ng mukha mo, ang aking magic doctor ay namana hanggang ngayon. Hindi pa kailanman na iligtas. Sinisira mo ang aking reputasyon bilang doktor. Ganyan ang tatay ko. Gusto mo pa bang hindi siya mapanatag? Mr. Lin, sabi mo kaya mong iligtas. Kaya halika at iligtas mo ako. Hindi ko kaya. Matanda, niloloko mo ba kami? Sect Master, sa tingin ko ang pagpapanatili sa taong ito ay isang salot din. Iminumungkahi ko ang agarang parusang kamatayan. Pagpalain siya ng Bliss Soup. Bliss Soup. Ito ang lihim na gamot na Magic Doctor. Narinig kong pagkatapos inumin, wala nang buhay. Sayang lang ang aking pag-asa. Mentor at estudyante tayo. Iniisip na hayaan ng Divine Doctor na tulungan kang maibalik ang iyong kakayahan ngayon. Hindi ko inaasahang sasaktan mo ang tatay ko. Mr. Lin, sabi mo kaya mong iligtas kanina. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi mo hindi mo kaya. Ngayon, kahit na dumating ang Void Refining Powerhouse, mahirap ring baliktarin ang yin at yang. Naubusan na ako ng lakas, kaya hindi ko na kayang iligtas. Pero kaya mong iligtas. Kaya ko bang gamutin? Pero ba yan? Hindi ko ba malalaman? 2 beses mo nang sinira ang aking reputasyon. Halika, dalhin ng Bliss Soup. Dalhin ng Bliss Soup. Dalihin ng Bliss Soup. Ang sabaw ng kaligayahan sa muling pagsilang ng aking makalangit na doktor. Pagkatapos inumin, malilinis ang lahat ng iyong kasalanan. Isang muling pagsilang na walang sakit. Ginoong Lin, pakiusap. Sabaw ng kaligayahan sa muling pagsilang. Matagal-tagal na rin akong hindi nakainom. Gusto ko talaga. Guro, hindi ba sapat ang pagiging tunay ng iyong sabaw? Ang sabaw ng kaligayahan ay nangangailangan ng 49 na lasa ng tradisyonal na gamot na kinukulang ang Crane Top Red Arsenic. Magtiis ka na lang. Medyo may katinuan ang matandang yon sa baw ng kaligayahan sa muling pagsilang na walang lungkot at walang pagdurusa. Mayroon ka pang isang insenso para ipaliwanag ang iyong huling salita. Mukhang si Ginoong Lin nga ay isang dating kakilala ng aking departamento ng medisina pero hanggang dyan na lang. Ginoong Lin, meron ka bang hindi natupad na hiling? Magsalita ka na. Naubos ko ang sabaw. Nailigtas kung hindi mo ililigtas, talagang hindi mo na maliligtas. Jiang Zhongjing, makinig sa utos. Narito ang alagad. Magdala ng Ancient Incense, kunin ang 9 Revolutions Needle. Magdala ng Ancient Incense. Guro Ketsuretway. Ginoong Lin, paano mo malalaman na kami ay mga himalang doktor? Tumahimik ka. Ang mga nagsasanay ay kailangang alisin ng mga pagkagambala. Hindi ba't itinuro sa iyo yan ni Feng Qingyang? Magdala ng Ancient Incense. Dumating na ang Ancient Incense. Sinyan ang Ancient Incense. Ang ikatlong installment ng Constellation agad na mapagtanto. Pakiramdam ay wala. Agad na mapagtanto. Walang Unang karayo. Wan Yua. Naitakda na. Ibalik ang Diyos sa kanyang trono. Isuli ang hininga sa Diyos. Ikalawang karayom Hegu. Naitakda na. Magpakita ang Xuanshu. Maglaman ng karayom ang Taiyi. Ikatlong karayom Yongquan. Yongquan. Ikaapat na karayom Yangling. Yangling na itakda na, o aking Diyos. Ito ang nawalang kasanayan sa aking medisina, siyam na pag-ikot na panunumbalik na karayom. kaya ang aking ama ay maliligtas? Gaano kahirap? Sabi nila, ang nagtatag ng aming sekta ng banal na doktor ay umabot lamang sa 2 karayom. Kahit na ganoon, makapagpapahaba ito ng buhay ng 3 taon. Palagyang pagbabago ng hininga kapag nagkakasundo nabubuhay ng payapa. 5 karayom Neguan. Neguan. 6 na karayom Sanyin. 6 na karayom, nangangailangan ng kahangahangang kasanayan sana'y gumaling.
Ito ang tinatawag na tamang pag-iisip. Ang tamang pag-iisip ang una. Sanyin na itakda na. Himala, tunay na himala. Sapat na ang malaman ang katotohanan kahit mamamatay ka pagkatapos. Ang aking ama? Mamula-mula ang kutis, mas mabuti na. Magaling ang ginawa mo, mas matalino kaysa sa iyong hangal na guro. Hilahin ng Diyos ang hininga, pumutok sa pinagmulan ng hininga. Ikapitong karayom, Feng Chi. Diyos sa hininga, hininga sa hininga, hininga sa hininga. Feng Chi. Ang doktor ay nagliligtas ng buhay, dapat magsakripisyo. Mintuo. Feng Chi ang pinuno ng sekta. Sige na, Master, sige na, Master, sige na, Feng Chi, ayos na. Ang may-ari ng pinto. Hindi mababali. Kailan? Tian Yuan. Tapos na, tapos na. Sumanib sa daan. Pin 9, pin 9, pin. Pin 9. Hindi pwede yan. Ang Parkway ang pinakamahinang punto, medyo hindi inaasahan kamatayan na sayang lahat ng pagsisikap ko. Sapat na po, Master. Sapat na ang ot na tusok. Kahit pa ang mga Diyos ng dalawa ang pumigil, magagawan pa rin ito ng paraan. Ikasiyam na Pin Parkway. Ikasiyam na tusok. Ikasiyam na tusok. Paano magligtas ng buhay? Ikasiyam na Pin Parkway. Ayos na. Anong nangyari sa'yo, pinuno ng pamilya? Tay, gising. Gising ka, Tay. Anong nga nangyari sa'yo, pinuno ng pamilya? Sundin ang utos ng mga alagad ng Divine Doctor Sect. Lihim na sinaktan ni Lin Chiye ang aming pinuno at dapat parusahan ang kanyang kasalanan. Kunin ang lahat, sundin ang utos. Huwag mo akong pigilan. Pangulo, hindi ka patay? Hindi ako mamamatay hanggat buhay ka pa. Salamat sa regalo. Hindi masama. Nagkataon lang naabot ko na ang God-refining realm. Guro, kumusta na ang aking ama? Ang sinasabi ko, ang mga taong kayang iligtas, walang sino man sa mundong ito ang makakapigil. Qingluo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang nangyari. Ang pagliligtas sa buhay ni Senior Dorsharon. Tumayo ka. Yung pagliligtas sa buhay ni Senior Lin ay higit pa sa langit. Bukas maghahanda ako ng isang hapunan sa Dragon City Banquet. Magugustuhan mo ito. Guro, ako... Ikaw ang pinakamatandang senior sister ng Xiaoyao sect. Hindi ka pwedeng umiyak ng umiyak. Ako ay mas makakalimutin. Alam ko. Qingluo, may mahalagang pag-uusapan pa sina Ginoong Lin at ang henyong doktor. Kung may sasabihin ka pa, bukas na lang natin pag-usapan. May isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin or hindi. Pero okay lang sabihin. Little junior sister siya. Baka magpakasal na ako bukas. 7 gabi iniwan kita. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Pag-alala kay Shi Sanshi, maghihintay ako sa iyo magpakailanman. Hindi siya maaaring magpakasal. Umuwi ka muna. Ako na lang ang pupunta bukas. Ang walang utang na loob na alagad na si Zhang Zhongjing ay nagpupugay sa kanyang lolo. Harapin ang lolo. May kaunting mata ka. Tumayo ka. Kumusta naman si Feng Qingyang? Papasukin mo siya para makipagkita sa akin.
Guro, nabigo siyang lampasan ang Void Refinement Stage. Namatay siya 10 taon na ang nakalipas. Sana walang mga sakit sa mundo. Mas mabuting ilagay ang alikabok ng gamot sa istante. Meron kang Feng Qingyang, tagapagmana na may papasa. Pagkakamali ng Patriarch. Pupunta ako ngayon, isa pang bagay. Hilingin sa Patriarch na ipasa ang utos. Gusto kong hiramin ang sikretong kayamanan ng iyong Magic Doctor. Oh, Yo. Matanda, ikaw ba talaga na isang plaster ng balat ng aso? Paano ka nakarating dito para kumain? Hindi pa ba dumarating si Jilin? Oh, G, yeah. Ano pang ginagawa mo rito? Huwag nang magpadala ng mas maraming tao para maghintay sa ibaba. Baka ma-offend si Jilin. Gusto kong maging maayos ang itsura mo. Hoy, bakit ang gulo-gulo sa baba? Kabuuang dahon. Ang pamilyang Zhao at pamilyang Jiang ay may kasal sa katabing bahay o ipapatahimik ko sila. Hayaan mo na, oh. Ha, ako dapat ang nagtatanong nito, di ba? Lolo, pinapayuhan kita o mamatay ka na lang kasama ng puso mo. Matagal na kaming pinakiusapan ni Binibining Jiang. Balak ng aming pamilyang Zhao na palayain ka. At si Yishi ang pinakamagandang babae sa Dragon Kingdom. Sa tingin mo karapat dapat ka rin sa alak ng kasal na ito? Huwag mo siyang idamay. Ang ingay, hinihintay ako ni Yetian sa kanyang handaan. Tumabi ka. Haharangin mo ako. Ha ha ha. Lolo, gusto mong humanap ng paraan para makalabas, naiintindihan ko. Pero ang dahilan na hinahanap mo ay sobrang labis. Yun ang pinakamayamang tao sa Dragon City. Gusto kaya niya ng isang sirang lolo na nawalan na ng lahat ng kakayahan? Mas mabuting maghilamos ka at tumingin sa salamin. Aray, ang tanda-tanda na. Tingnan mo ang suot niyang damit. Ahaha. Wala akong kailangang ipaliwanag sa isang taong mamamatay na. Hindi naman magtatagal. Ang inyong pamilyang Zhao ay luluhod sa aking paanan at magmamakaawa na tumigil ako. Pinakawalan ba kita, mga gwardiya? Ano, makikipag-away ka ba sa akin? Ngayon, makinig kayong mabuti. Tingnan ninyong mabuti ang sirang lolo ngayong araw na ito. Dapat kong panoorin siya. Paano napasok ng kanyang mabuting alagad ang aming pamilyang Zhao? Sigurado ka. Kung gayon, ang kasal ng inyong pamilyang Zhao ngayon ay maaaring hindi matuloy. Isang sirang lolo na nawalan na ng lahat ng kakayahan. Huwag kang masyadong magpakakampante. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Walang makakapagligtas sa iyo. Oy, hindi ba yan yung masamang matandang pinatalsik sa pintuan ng Magic Doctor? Ilang araw lang ang nakalipas? Kailan pa siya nakalabas? Narinig ko na master ni Miss Jiang ang masamang matandang ito. Matanda, ang kapal naman ng mukha mo. Basura ka lang. Dumating ka pa sa kasalan ng estudyante mo. Wala ka na bang makain? Para lang makikain at makainom. Huwag mo namang sabihin yan. Maganda ang kinabukasan ni Miss Jiang. Pwede pang patawarin kung may biglang sumulpot na ilang mahihirap na kamag-anak. Dahil binigyan mo ako ng ilang labanos. Hayaang malampasan ko ang chi-refining realm ko. Kailangan kong bantayan ka. Ngayon ang lakas ng energy ko. Hindi maubos-ubos. Nakakainis. Bakit mo sinasabi yan sa isang matanda? Hindi ba't ito ay pag-aalaga sa kanya? Pagkatapos mo, ibigay mo sa akin lahat ng labanos mo. Aayusin ko ang trabaho mo bilang bantay pinto. Mahirap at nakakapagod. Pero siguradong makakakain ka ng busog. Hahaha. Huling babala ako sa iyo. Huwag mo akong guluhin. Gagalitin kita. Anong problema sasabihin ko sa'yo? Ngayon ay kasalanan ng pamilya Zhao. Ikaw ay isang walang kwentang matanda. Maglakas loob kang hawakan ako. Sabi ko huwag mo akong guluhin. Bingi ka ba? Paano nangyari yon? Zhao Ershao, naglakas loob siyang manakit sa akin. Ngayon ay kasalan ng pamilya Zhao. Hindi ba't binigyan kanya ng muka at sinampal ka sa muka? Ano ba ang pamilya Zhao? Pwede kong sampalin ang muka niya kung gusto ko. Kailangan pa bang bigyan siya ng muka? Magilas, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Kung hindi lang dahil kay Miss Jiang bilang garantor. Kahit ikaw, isang basura, ay karapat-dapat na sumalungat sa aming pamilya Zhao. Limitado ang pasensya ko. Limitado rin ang pasensya ko. Ngayon, inumin mo ang basong ito ng alak. Pwede ko nang ipagpalagay na walang nangyari. Kung hindi, palalabasin kita sa pintuang itong... Ang mamahal na alak to. Bilis, inumin mo na to. Galing to sa aming pangalawang Ginoo. Bakit hindi mo inumin? Sige, tatawag ako ng tao para painumin ka. Manager. Zhao Ershao, anong mga utos ninyo? Painumin mo siya ng basong ito.
Matanda, ano pang ginagawa mo? Pangalawang Ginoo, isang baso para sa inyo. Napakaswerte mo sa 8 buhay mo. Subordinate ka ba ni Ye Tianxuan? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Ikaw ay... Siya ay isang masamang matandang pinalayas sa pinto ng Magic Doctor. Akala ko ba kung sino kang dakilang tao? Akala ko alam mo ang pangalan ni Ginoong Wei para matakot ako. Bilisan mo ang pag-inom. Pinapayuhan kita. Mas mabuting tawagan mo na ngayon si Ye Tianxuan. Kung hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Mabahong matanda, gusto mo pang tumawag? Oo, papayagan kitang sumuko ngayon. Ginoong Ye, may matanda dito. Sinira ang handaan ng kasal ng pamilya Zhao. Nanakit pa ng tao. Ano ang sasabihin ninyo? Ano ang kinakain mo? Gusto mo pang itanong sa akin to, palayasin mo siya ngayon din. Kung makikita itong kalokohan ni Ginoong Len, ano kaya ang iisipin niya sa pamilya ko? Narinig mo ba yon? Mabahong matanda. Titingnan ang dako. Matandang gago. Parang kilala mo si President Ye. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Ang Mr. Lin na binanggit ni Ye Tianxuan sa telepono kanina, ako iyon. Mahal, tingnan mo kung anong oras na. Nandito pa rin siya at nagpapanggap. Tigilan mo na yan. Bahala sa'yo si Young Master Zhao mamaya. Sige, umupo na kayong lahat. Ako na ang bahala sa matandang to, manager. Ayokong makita siyang nanggugulo rito. Magpadala ka agad ng mga tao para itapon siya. Opo, tao. Matanda, ngayong araw na ito, iinom ka ng alak na gusto mo man o hindi. Wala kang choice. Teka, President Zhao, bakit po kayo nandito? Pasensya na po talaga. Ginulo ng matandang to ang kasal ng pamilya Zhao. Papalisin ko na lang po sana siya. Paalisin na. Nang gulo sa kasal ng anak ko, sa tingin mo sapat na ang paalisin lang siya? Mag-iwan ka ng isang kamay at isang paa bago ka umalis. sa mga walang kwentang to, akala mo makukuha nila ang mga paa at kamay ni Lin Xie? Tay, nakikita mo, ito yung matanda. Ang yabang talaga. Dinuduro niya ang mukha ng pamilya natin sa harap ng buong lungsod. Makinig ka, matanda, mamamatay ka ngayong araw. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin nyo. Opo! Phil? Miss Ye, bakit po kayo nandito? Lahat kayo umatras. Huwag nyo nang ikahiya ang pamilya Ye. Opo. Tito Zhao, ano ba talaga ang nangyari rito? Pamangkin, buti na lang dumating ka. Itong walang kwentang matanda nang gulo sa kasal ng anak ko. May paliwanag. Tio Zhao, inanyaya si Lin Chia dito para gamutin ang aking ama. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Anak, tungkol sa paggamot sa iyong ama, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinabi ko na, magdadala ako ng mga eksperto mula sa ibang bansa para sa kanya. Ngunit ang walang kwentang matandang ito ay dapat mamatay ngayon. Ganun ba? Kung gayon, tingnan natin kung ang kasal ng inyong pamilyang Zhao ay magiging isang piging paglalamay. Guro, nawala na ang lahat ng iyong kapangyarihan ngayon. At ang pamilyang Zhao ay may 2 refined spirit cultivators. Hindi natin kayang guluhin sila. Isang pamilyang Zhao lamang ay wala sa aking radar. Guro, Narinig mo ba iyon? Siya ang may kagagawan nito. Mga gwardiya, hulihin siya. Matandang Zhao, gumagawa ng aksyon laban sa aking panauhin ng walang pasabi. Minamaliit mo ba talaga ako, Ye, ng ganito? Jilin, paumanhin para sa naunang insidente sa telepono. Pakiusap, Jilin, huwag mo itong ipagkait sa akin. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. Ye Tianxuan, sinusubukan mo ring protektahan ang walang kwentang matandang ito? Si Ji Ye ang aking tagapagligtas. Habang nandito ako, walang makakapaghiya sa kanya. Ye Tianxuan, huwag mong isipin na ang aking pamilyang Zhao ay talagang takot sa iyong pamilyang Ye. Mga tao, patayin ang batang ito. Gagantimpalaan ko ng 1 milyon. Patayin! Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Makinig kayo, protektahan si Ji Ye. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ng 10 milyon. Isang spirit-breaking pill at isang habambuhay na posisyon bilang guest advisor ng pamilyang Ye. Ye Tianxuan, para sa isang walang kwentang matandang tulad ko, gusto mo ba talagang makipagpatayan sa pamilya Zhao? Eh ano naman, walang makakagalaw sa taong kasama ko si Jilin. Ye Tianxuan, sa kayamanan, hindi kita kayang talunin, pero huwag mong kalimutan ang anak kong si Zhao Qian. Walang kamatayan iyon, nasa bingit na siya ng pag-abot sa Spirit Refinement Realm. Ang refining the void at uniting with the Tao ay malapit na lang. Kahit ang 3 dakilang angkan ay hanggang Divine Realm lang ang naabot. Paano siya magiging isang junior? Si Zhao Qian, ang batang ito hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakaabot sa Void Refinement Stage, sayang naman. Ikaw, Kuya,
Si Zhao Qian ay nagbago na ang mga nakaraang bounty order at ang paghahati ng Carefree Sect. Ay pawang pinangunahan niya, hindi natin kayang labanan. Yetian Suan, dahil lang hindi mo kayang protektahan ang walang kwentang matandang ito. Dati, pinakawalan ko siya dahil sa respeto kay Yixi, pero siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Wala akong magagawa. Ngayon, umalis ka na kasama ng mga tao mo para wala nang nangyari. Sige, umalis muna kayong lahat kahit sino pa man. Ay langgam lang sa paningin ko. Ginoo, normal na ang pag-uugali mo ngayon. Huwag mong sayangin ang pagsisikap ni Yishi. Masamang matanda. Ano ba ang suot mo? Malamang nabasa mo na ang iyong pantalon sa takot. Gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon para malaman mo ang kapalaran ng paglapastangan sa pamilya Zhao. Naghahanap ng kamatayan. Tatay, patayin mo siya na ngayon. Patayin mo siya. Ipinipilit mo ako, hayop Tianer. Lumabas ka pumunta sa Dragon City Emperor Banquet at patayin si Lin Chie. Papapatayin ko siya. Papapatayin. Hayaan mo siyang mamatay. Dumating na ang pinuno ng pamilyang Zhang. Mabuting tao. Ang 3 pangunahing pamilya sa Dragon City ay nakatira rito. May magandang palabas na mapapanood. Binibining Zhang, ang pinakamagandang babae sa Dragon City. Hindi siya naglakas loob na magpakita, baka pangit. 2 kapatid. Ngayon ay ang piging ang pagpili ng dragon ng aking anak na babae. Huwag kayong magalit sa akin. Kung hindi madaling guluhin ang aking pamilyang Zhang. Sige, bumabaan na tayo. Kayo rin bumaba na. Opo. Lahat maupo na po. Maupo. Hoy, Lao Jiang, pinapakomplikado mo. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Sa palagay mo, bukod sa aming Chianer, sino pa ang karapat-dapat kay Binibining Yixin? Hindi pa nagsasalita, ang aming Chianer ay tunay na tinanggap ang pabor ng isang immortal, edit nagtataglay ng potential na makamit ang immortalidad. Hoy, kapatid na Zhang. Ngayon, ang lahat ng mayayamang pamilya sa Dragon City ay nagtipon dito. Sa patotoo ng mga bayani ng mundo, kung ang iyong anak na si Zhao Qian ay makalampas sa 3 hadlang ng aking anak na babae, hindi ba't iyon ay dobleng kasiyahan? Tio Zhang, hindi ko makita. Ang antas ng aking kapatid na babae ay hindi ganoon kagaling. Anyong mga matatanda ang nagsasalita. Ano ang sinasabi ng bata? Kapatid na Ye, may kasunduan tayo. Ano sa palagay mo? Ang aming Kun-Er ay isang makinang na estratehiya, parehong sibil at militar. Kung ipapakasal mo si Qingluo sa aking Kun-Er ngayon, hindi ba't magbubuklod ito sa 3 dakilang angkan ng Dragon City sa pamamagitan ng kasal at lalo pang palalakasin ang ating ugnayan? Iyan ang tunay na dobleng kasiyahan. Ha ha ha. Hindi ako sang-ayon dyan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Kapatid na Zhao, pag-usapan natin ito mamaya. Paano kung makinig muna tayo sa 3 antas na itinakda ni Binibining Zhang? Easy. Narito ako ngayon, Lin Chie. Walang sino man sa mundong... Dahil tinuruan mo ang aking Shi'er noong paman, hindi kita pinalayas. Ngayon, wala ka ng kapangyarihan, malapit ka ng mamatay, at naging isang walang kwentang matanda na. Anong karapatan mo para magsalita ng kung ano-ano dito? Tama si Uncle Zhang. Noong una kong makita ang matandang ito, nangangalakal pa siya ng pagkain sa basura. Kung ako ang nasa kalagayan mo, wala akong mukhang iharap para pumunta rito. Mas mabuti pang kumuha na lang ako ng mesa at kumain ng ilang mangkok ng kanin ng maayos. Tama ba, Ginoong Zhang Ershao? Hoy matanda, pwede ka namang kumain mismo sa ilalim ng aking mesa. Mabibigyan pa kita ng mga tirang pagkain. Mas mabuting yon kaysa mga lakal ka sa basura. Tama ba? Tama. Umalis ka na ngayon din. Mga kababayan ng Dragon City, ngayon ay ang piling ng dragon. Ito ay napakahalaga sa akin. Maari bang magpakalma tayo? Sige, tahimik. Kung may sasabihin ka, Binibining Zhang, sabihin mo na. Wala rito ang aking kuya ngayon. Ako ang haharap sa iyo. Lumaki akong humahanga sa mga bayani. Ang unang hamon ay pagsubok sa lakas. Dalhin ang bato ng unang pagkakagulo. Nako, sinasabing ang bato ng unang pagkakagulo ay hinulma ng isang dakilang void refining expert na pinino ang isang buong bundok para maging ganito ang anyo nito. Mabigat na parang bundok at hindi ito maigagalaw kahit kailan maliban na lang kung nasa spirit refinement realm na ang isang tao. Tatay, wala rito kuya Zhao. Means, kati, wait ko si kuya ngayon. Ako ang mauuna. Sige, ipakita natin sa kanila ang lakas ng aming angkan ng Zhao.
Master, talagang susubukan ng ating junior sister ang lakas. Ano ang gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng hayaan lang na mapangasawa ng mga basurang yon mula sa angkan ng Zhao ang junior sister. Hintayin mo lang. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na sa aming angkan ng Zhao, bukod sa aking kuya at aking ama, ako rin ay nasa spirit refinement realm. Magaling. Talagang binuhat niya. Kahanga-hangang galing. 3 master ng Pino sa isang pamilya. Karapat dapat sa mga inapo ng aming angkan ng Zhao. Kayong dalawa, ano ang masasabi ninyo? Mukhang itinatago ng angkan ninyong Zhao ang tunay nilang lakas. Paano ito nangyari? Kahit na isang basura tulad niya ay nakapag-breakthrough sa realm ng master ng Pino. Guro, Ang amo ng isang asong sunod-sunuran ay dapat magbigay man lang ng ilang premyo. Ano na, Binibining Jiang? Nalampasan ko na ang unang pagsubok mo. Ano pa ang hinihintay mo? I-anunsyo mo na ang pangalawang pagsubok. Huwag magmadali. Maghintay ka muna ng kaunti. Pamangkin, ano pa ang hinihintay mo? Sa buong Dragon City, ang mga nakakarating sa realm ng Master ng Pino ay mabibilang sa daliri ng isang kamay. Tiyak na hindi mo hinihintay na kami ang mga matatanda ang umaksyon. Dumating na ang patriarch ng Angkan Zhao, si Zhao Qian. Mga tiyo at nakatatanda na naririto at ang aking pinakarespetadong guro. Matagal-tagal na rin. Kaya ito pala ang number 1 expert ng Dragon City, si Zhao Qian. Hindi ko inasahang ang young master ng Angkan Zhao ay napakabata pa. Magaling, hindi mo ikinahiya ang aming Angkan Zhao. Bumaba ka na. Ang young master na ito ay nag-retire sa loob ng 3 taon. Marami ang maaaring hindi na ako nakikilala. Hayaan ninyong muling magpakilala. Ako si Zhao Qian, ang number 1 expert ng Dragon City, young master ng Angkan Zhao, sect leader ng Carefree Sect. Baguhan pa lamang dito ang young master na ito. Hindi pamilyar sa lugar at sa mga tao. Nais kong makahanap ng 3 aso mula sa Dragon City. Kayo pong lahat na naririto, mayroon bang gustong maging aso ng young master na ito? Ako. Sect Leader Zhao, ako ay handang maging iyong bantay aso. Kayo ang latigo. Saang lugar kayo tumuro, doon kami sasabog ng aming angkanwang. Mabuti ang isang bantay aso. Napakagaling. Gantimpala. Malaking gantimpala. Isang pildora sa lamin basag. Itinalaga bilang isang elder ng Carefree Sect. Salamat, Sect Master Zhao. At ako, Sect Master Zhao, ang aming pamilyang Li, ay ilang henerasyon ng nasa negosyo. Ako ay handang maging iyong asong pastol para humawak ng mga sari-saring bagay sa negosyo para sa iyo. Asong pastol, hindi masama gantimpalaan 10 milyon ang gantimpala. Itinalaga ang pamilyang Zhao bilang mga pinarangalang panauhin. Salamat, Sect Master. Kulang pa ang binatang ito ng isang aso. Mayroon pa bang ibang handang maging aso ng binatang ito? Zhao Qian, ito ay pagtataksil. Narito pa ang master teacher. Sino ang nagtalaga sa iyo bilang sect leader ng Carefree Sect? Ako ang nagtalaga sa sarili ko, sa aking Carefree Sect. Ang lakas ang pinakamataas. Ako ang pinakamalakas. Kaya ako ang sect leader eldest senior sister. Sa ngayon ako ay kulang pa ng isang malandi. Iisipin mo bang maging aking malandi? Kung ikaw ay handa, itatalaga kita bilang deputy sect leader ng Carefree Sect. Zhao Qian, walang saysayang pagtuturo ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi ko inakalang sa huli, mas pipiliin mo pa ring maging aso ng iba. Kuya, ito ang matandang ito. Paulit-ulit niya akong ininsulto at hindi ka man lang niya pinapansin. Ito ay tahasang pananampal sa mukha ng aming pamilyang Zhao. Aking mabuting master teacher. Narinig ko na sa lahat ng mga taong ito. Napakahirap ng buhay mo, laging nangangalakal ng basura para kainin. Huwag kang mag-alala. Sa natitira mong buhay, aalagaan kita ng mabuti. Young Master Zhao, kung narito ka para maghambog ng iyong kapangyarihan, mangyaring umalis ka. Ngayon ay ang Dragon Selection Banquet ng aming pamilyang Jiang. Junior sister, sa aking lakas, hindi na kailangan ng 3 pagsubok na ito. Tama ba? Young Master Zhao, kulang ka ba ng tiwala sa sarili mo? Katawa-tawa. Kung hindi pinanganak ng langit ako, si Zhao Qian ng mundo ay mananatili sa walang hanggang gabi. Mabuti. Kahit isang divine refinement cultivator ay hindi magiging ganito kadali. Imposible. Walang paraan na makakapag-breakthrough siya sa void refinement.
Ngayon ay ang dakilang pag-akyat ng aming pamilyang Zhao, kayong dalawa. Ano ang desisyon ninyo tungkol sa aking panukala? Nais kong ang Dragon City ay magkaroon lamang ng isang... Say, Miss Zhao, bilisan mo at anunsyuhan ang susunod na hamon. Bukod sa aming pamilya Zhao dito, sino pa kaya ang makakapasan nito? Junior sister, pinapayuhan kitang anunsyuhan mo na agad. Ayokong magpakabastos sa'yo. Inanunsyo ko. Teka, sinong nagsabing walang iba? Ako ang tatanggap sa hamon. Master, nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo kung aakyat ka roon para ka nang nagpakamatay. Ikaw? Ikaw na walang kwenta? Malamang hindi mo pa malalapitan ang Primordial Stone. Mr. Lin, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Bumaba ka na, matanda. Huwag kang magpahiya dito. Sige. Gusto kong makita kung paano ang master ko isang walang kwentang nawalan na ng kapangyarihan ang makakapag-angat ng Primordial Stone. Tungkol naman sa mga antas ng pagpapalago, kung gusto ko kaya kong tumaas anumang oras. Sa tingin ko ang matandang ito nababaliw na siguro siya. Kung maangat mo yan, luluhod ako sa didila ng sapatos mo. Sa Peach Blossom Cove, mayroong Peach Blossom Hut. Sa ilalim ng Peach Blossom Hut ay nakatira ang Peach Blossom Immortal. Nagpapalago lang ng esensya para maging chi. Anong pinagmamalaki mo? Ang Peach Blossom Immortal ay nagtatanim ng mga puno ng peach at namimitas ng mga bulaklak para ipambili ng alak. Nagpapalago ng chi para maging espiritu. Ano yung gusto mong gawin? Malinaw ang isip. Sa harap lang ng mga bulaklak ako umuupo lasing, babalik ako't sa ilalim nito matutulog. 3 hakbang para palaguin ang espiritu, walang katulad sa kasaysayan. Kalahating malinaw, kalahating lasing, araw-araw nalalagas at namumulaklak taon-taon. Tinatawanan ako ng iba dahil masyado akong baliw. Tinatawanan ko sila dahil wala silang nakikita. Hindi nakikita ang mga puntod ng 5 Mount Immortals. Walang bulaklak o alak, nagbubungkal ako ng lupa. Ano kayang durugin ng isang kamay niya ang Primordial Chaos Stone? Realm na ba ito ng Refining Void to unify with the Tao? Bakit ka nagpa-panic? Refining Void to unify with the Tao lang naman yan. Nabalitaan ko na bumalik na ang Master. Ako rin, sa parehong realm, hindi siya katapat sa akin. Hill, ano ang susunod na hamon? Ang unang nagtagumpay sa hamon, Lin Chie, Zhao Qian, Zhao Kun, ang susunod na hamon. Sandali. Ako ang mag-a-announce ng susunod na hamon. Bukod sa lakas, para mapangasawa ako, Hill, kailangan din ang mga bigay kaya. Ang susunod na hamon ay paghahambing ng mga bigay kaya. Dad, Brother Zhang, bakit biglang nagbago ang tono ni Uncle Zhang? parang may pagka-intentional leniency, Titan. Sa 3 malalaking pamilya pagdating sa yaman, ang aming pamilyang Ye ang pinakamayaman. Pero okay lang yan. Sa suporta namin, Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng aming pamilyang Zhao. hindi dapat matalo ang Master. Ang matandang Zhang, Natu ay laging fence-sitter. Hintayin natin kung anong trick ang meron siya. Ang aming pamilyang Ye ay laging susuporta kay Mr. Lin. Tingnan natin yan. Dumating na ang mga bigay kaya. Isang estatwang purong ginto. Isang Mobay Diamond King. Isang Dreamy Amethyst Crystal. Isang susi ng luxury villa. Napaka-vulgar ng mga bigay kayang ito. Ano ba ang iniisip ni Murong? Medyo nagmamadaling inihanda. Hill. Matatanggap mo ba ang mga ito? Oh, Lin Chie. Nakakita na ako ng mga walang hiya. Pero hindi pa ng isang nag-freeload sa bigay kaya tulad mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Lahat ng mga bigay kayang ito ay inihanda ko. At ito, 100 milyon sa sasyon na sa kasilisyon Tito Zhang, kontento na ba kayo sa mga handog na ito para sa kasal? Kontento na, kontento na. Tito Zhang, mag-ambisyon naman kayo ng mas mataas. Ito ang pinakamamahal kong junior sister. Ang aking pamilyang Ye ay nag-aalok ng 500 milyon bilang bigay kaya para suportahan ang aking master. Kontento na ba kayo? 500 milyon? Mabuti, pamangkin. 1 bilyon sa cash para pakasalan si Binibining Zhang. Isang bilyon sa cash ay maliit na pulang sobre lamang para sa bawat naririto. 10 immortal crystals para pakasalan si Binibining Zhang.
Paano yun posible? Paano nagkaroon ng immortal crystals sa mortal realm? Isang immortal crystal ay sapat para lumikha ng isang divine refinement expert. Ito ay walang katumbas na kayamanan. Ito kaya ang pundasyon ng pamilyang Zhao? Oh, ito ang pundasyon ng aming pamilyang Zhao, Ginoong Zhang. Dapat kontento na kayo sa mga handog na ito para sa kasal ngayon, di ba? Kontento, sobrang kontento. Ginoong Zhao, muli ngayon tayo ay magkakapamilya na. Aking minamahal na master. Ngayon, anong meron ka para talunin ako? Bukod sa iyong master ni hindi kita itinuturing na karapat-dapat sa aking atensyon. Dumating na si Murong Shui. Master, urgent delivery mula sa malayo. May mga naantala. Umaasa ako sa inyong pangunawa. Pangalawang junior sister. Ano? Naghalungkat ka na naman ba ng mga lumang sikreto ng Xiaoyao sect? Pa! Taxil, mamatagal lang naputol ang ating pagkakabuklod. Kung hindi ka nagretiro sa loob ng maraming taon, pinatay na sana kita. Nasa rurok na ako ng void refinement stage ngayon. Bakit hindi mo ako sundin tulad ng ginawa ng junior sister? Anong kinabukasan ng meron sa matandang hangal na ito? Isang araw, kapag ako ay naka-ascend na sa immortality, dadaling ko kayong lahat para magtamasa ng buhay na walang problema. Hindi na kailangang mag-aksaya ng salita sa kanya. Asong-aso lang siya ng taong iyon. Ilabas mo ang item. Opo? Ang pinakamataas na grade na immortal artifact ng Carefree Sect? Ang Green Steel Sword. Ang mundo ay naghahangad ng kayamanan, kapangyarihan at impluensya. Ngunit ang mga bagay na iyon para sa akin ay dumi. Ipapakita ko muna ang regalo para sa kasunduan ng pagpapakasal, isang Green Steel Sword. She-Air, payag ka bang tanggapin ito? Payag ako. Narinig ko na ang Green Steel Sword ay ang personal na espada ng isang babaeng immortal ng espada maraming taon na ang nakalipas. Ang immortal na espada ay may kaluluwa. Kinikilala nito ang kanyang amo. Personal na espada lang. Kaya ba itong pantayan ng 10 immortal na crystal ko? Ito... Brother Zhang, pag-isipan mong mabuti. Ang 10 immortal na kristal na ito ay katumbas ng 10 master sa realm ng pagpapadalisay ng espiritu. At hindi lang yun ang lahat. Inaanunsyo ko ang makakapasa sa ikalawang pagsubok. Nakakita na ako ng mga immortal na artifact dati. Pero ang espadang ito ay napakagaling na may malay. Ang espadang ito, bakit parang pamilyar ito sa akin? Senior sister, pag-isipan mong mabuti. Kaninong personal na espada ang Green Steel Sword na ito? Ingat! Kie, bakit parang pamilyar sa akin ang espadang ito? Bakit parang gusto kong umiyak? She-Air, hawakan mo ng mahigpit. Ang Green Steel Sword ang magsasabi sa iyo ng lahat. Kie, bukas ay dadaan ako sa aking pagsubok para umabot sa susunod na realm. Meron pa akong ilang alalahanin sa aking puso. She-Air, maghihintay ako sa iyo sa 3 buhay at 3 mundo. Hindi ka nagsipag magsanay ng iyong espadahan. Hindi ka pa rin umabot sa realm ng pagkakaisa. Mukhang hindi kita nasanay ng sapat. Handa ka na? Maawa ka, aking ginang. Pamana ng immortal na espada. Ito ang pamana ng immortal na espada. Matandang Zhang. Ang iyong pamilyang Zhang ay malapit nang magkaroon ng isa pang immortal ng espada. Ngayon ay ang dakilang pag-akyat ng aming pamilyang Zhang. Huwag masyadong magdiwang ng maaga. Kie, ang hirap ng pinagdaanan mo sa lahat ng mga taong ito. She-Air, naalala ko na ang lahat ngayon. Second senior sister. Tama ba ang naririnig ko? Tinawag siyang master ng little junior sister, ano? Nakakainggit talaga. Gising, bakit tinawag siyang master ng little junior sister? Kie? Dahil siya ang reinkarnasyon ng asawa ng ating master. Ano? Tama na, Cher. Ano ba talaga ang ikatlong pagsubok? Magsaya. Maalis lang.
Tianer. Kuya. Ayos ka lang ba, kuya? Ang ikatlong pagsubok ay ang pagtatanong sa puso. Chie, kung magsisinungaling ka, hindi ka palalampasin ng Green Steel Sword. Sheer, sabihin mo ng malaya ang nasa isip mo. Ako'y maging bituin ikaw ang buwan. Sabay na magniningning, maliwanag at malinaw sa bawat gabi. Chie, sa buhay na ito, makakasama mo pa ba akong tumanda? Oh. Ngayon ay magtatakda tayo ng sumpa para sa 3 buhay. Magkasama sa kabilang buhay at higit pa. Chie, magkakatali sa 3 buhay, hindi na maghihiwalay. Sasang-ayon ka ba? Oo. Hindi pwede, hindi pwede. Naiinggit lang talaga ako. Ito ang sumpa para sa 3 buhay. Kapag naisagawa na ang sumpa, 3 buhay ang susunod. Gusto ko rin ng isa. Makakatanda kayong magkasama sa buhay na ito? Lin Xie Jiang Yixi, saksi ang daang langit. Ang sumpa para sa 3 buhay ay natatakan na. Mula sa araw na ito, 3 buhay at 3 mundo, magkasama magpakailanman. Ngayon ay ang pagbangon ng aking angkan ng Jiang, ang angkan ng Jiang ay bumabangon. Pinilit mo akong kumilos. Tianer, huwag mong gawin yan. Zhao Qian, alagad ng pamilyang Zhao. Nakikiusap ako sa makalangit na emperador na bumaba sa akin. Ano ang problema? Sino ang nanggugulo sa emperador na ito? Sa pagtugon, makalangit na emperador, nakakuha si Lin Xie ng pabor mula sa makalangit na tinig ng dakilang Dao. Maaari niyang ipanganib ang dakilang plano ng inyong kamahalan. Nakikiusap ako sa inyong kamahalan na imbestigahan ito. Ang sining ng banal na pagbaba ng pamilyang Zhao. Gaya nga ng inaasahan ko. Chie, hindi pa tayo sumanib sa Dao. Natatakot ako na hindi natin siya kayang talunin. Sheer, huwag kang magpanik. Lin Xie. Isang pamilyar na pangalan. Hindi ba ikaw ang mortal na nagtangkang umakyat noong mga nakaraang taon at nabigo sa makalangit na pagsubok? Buhay ka pa? Matandang hangal na emperador, mabubuhay pa ako ng mas mahaba kaysa sayo. Kapal ng mukha mo. Isang hamak na mortal, paano mo nagawang tawagin sa pangalan ang makalangit na emperador? Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan meron ako? Lin Xie, nakakuha ka ng pabor mula sa immortal na Dao, nagsanay ng masigasig sa loob ng 1 siglo. Ngunit walang paggalang sa makalangit na Dao. Walang paggalang sa mga Diyos at immortal. Ito ang iyong unang krimen. Sa iyong pagtatangkang umakyat, pinutol mo ang mga espiritual na ugat ng mortal na mundo. Ito ang iyong pangalawang krimen bilang isang cultivator ng mortal na mundo. Sa ipagkakita sa emperador na ito, sinasalungat mo ang ortodoksya at ininsulto ang iyong soberano. Ito ang iyong pangatlong krimen. Lin Xie, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Matandang emperador ng langit. Kaya ko ring magkwento ng ganyan pang loko lang sa mga bata. Bakit hindi na lang ako, si Lin Xie, ang magpatuloy? Sabi mo ang langit ay lupain ng wagas na kaligayahan. Pero hindi mo sinasabi sa kanila ang mga ayaw iwanan ng kaluluwa nila ay hindi makakapunta. Sabi mo manipis ang espiritual na enerhiya sa mundong ibabaw. Pero hindi mo sinasabi sa kanila kayong mga tinatawag na immortal na. Sa pagnanais na umabot sa mas mataas na antas, maramot na pinutol ang espiritual na enerhiya ng aming mundo. Sabi mo ang pagsanib sa Dao ay nagpapataas sa isa. Pero hindi mo sinasabi sa kanila ang mga daan patungong immortalidad ay lahat nasa inyo na. Nakatayo kayo ng mataas sa langit pero wala kayong pakialam sa buhay at kamatayan ng aming alabok. Pero sasabihin ko sa iyo, emperador ng langit, ang alabok sa mundo ay may sarili ring Dao. Meron kaming pag-ibig, pagkamuhi, paghihiwalay at muling pagsasama. Meron kaming pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Meron kaming kapanganakan, pagtanda, sakit at kamatayan. Ligaya at lungkot, paghihiwalay at pagkikita. Lahat ng ito ay wala sa inyong mga tinatawag na immortal. Lin Xie, likas kang may talino at katalinuhan na may pambihirang karunungan. Ito'y pinahahalagahan ng emperador. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka sa emperador, ikaw at ang iyong minamahal ngayon ay tatanggap ng mga titulo. Ipinagkakaloob ng emperador sa inyong dalawa ang titulong Malayang Diyos. Personal na hinirang at pinagkalooban ng emperador ng langit. Ito ay posisyon ng dakilang luo gintong immortal Xie. Pumayag ka na. Ganitong pagkakataon ay minsan sa 1,000 taon, share, kumbinsihin mo agad si Ginoong Xi. Ginoo, mangyaring pumayag ka na. Xie,
tayo? Kung masyadong matagal lumuhod ang isang tao, hindi na nila kayang tumayo ulit. Ang mundong ibabaw ay may sariling landas. Ano pang kailangan ng awa ng daang... Lin Kie, alam mo ba ang kahihinatnan ng paglaban sa emperador na ito? Wala nang iba kundi ang pagkalipol ng katawan at kaluluwa. Ano pa ang dapat katakutan? Guro, wag po. Pakiusap. Pag-isipan mo ulit. Guro, sapat na ang nagawa natin. Hindi kayang talunin ng tawang langit. Guro, Lin Chie, hindi pa rin sapat ang ganitong determination. Mga kalangit na emperador, ang taong ito ay nangangahas na lumaban sa langit. Hindi sapat ang pagkalipol ng katawan at kaluluwa. Minumungkay kung parusahan ng mabigat ang taong ito upang magsilbing babala sa iba. Chia, baka dapat tayo na lang ang sumuko. Sa wakas ay nakita rin kita. Ayokong... CR, magtiwala ka sa akin. Lin Kie, napag-isipan mo na ba? May hangganan ng pasensya ng emperador na ito. Makalangit na emperador, malinaw ko ng napag-isipan. Ang pagkalipol ng katawan at kaluluwa ay talagang hindi ko kayang tiisin. Ako'y handang sumunod sa makalangit na emperador at maglingkod sa iyong tabi magpakailanman. Gayunpaman, meron akong isang maliit na kondisyon na tumaasa akong papayagan ng makalangit na emperador. Mabuti. Ang matalinong tao ay sumusunod sa kalagayan. Sabihin mo ang iyong kondisyon. Ang aking kondisyon ay talagang medyo simple lang. Ito ang posisyon ng makalangit na emperador. Hayaan mo akong umupo riyan sandali. Ang kapal ng mukha mo. Lin Chie, nangangahas kang tuyayin ng makalangit na emperador? Siya ang kagalang-galang na makalangit na emperador. Ako isang hamak na mortal lamang, paano ako mangahas na manuya sa kanya? Sabi mo na magsalita ng walang pag-aatubili. Ano? Baka naman ang kagalang-galang na makalangit na emperador ay babalik din sa kanyang salita kung ganon paano ka naiiba sa amin mga tao. Lin Kie, nangangahas kang manuya sa emperador na ito. Ngayon, hinahatulan kita sa pagkalipol ng katawan at kaluluwa upang hindi na muling mabuhay magpakailanman. Tama na siguro ang oras bilang makalangit na emperador na ipinanganak sa refining void realm. Isa na lang dapat ang natitirang galaw mo. Isang galaw lang ay sapat para puksain ka. Mawasak ka. Imposible. Mawala ka! Tama na. Huwag mong sayangin ang iyong immortal na enerhiya. At ay... ang lalagyan ng pinagsama-samang chi ng Divine Physician Sect. para sa nito? Ang Divine Physician Sect ay nagsasagawa ng medisina na sasaksihan ng ligaya at pighati ng mundong mortal. Madalas nilang kinokolekta ang chi ng maraming tao sa lalagyang ito, pero walang nakakaalam kailanman kung para saan talaga ang lalagyan ng pinagsama-samang chi. Kaya ang Master ay pumunta sa Divine Physician Sect at nag-iwan ng backup plan ng maaga. Sa mortal na daigdig, ang mortal na daigdig ay may sariling paraan. Iba't ibang landas ay hindi nagkakasundo sa iisang plano. Pinapayuhan kita na magpalamig ka sa ibang lugar. Magaling, Lin Chie. Sa susunod na magkita tayo, siguradong wawasakin kita. Kui. Tiana. Kuya. Tiana. Nagalit mo ang Heavenly Emperor. Wala kang pag-asa. Ikaw, at ikaw. Mamamatay kayong lahat. Kung hindi ka aalis ngayon, ikaw ang una. Batong-bata ka, minaliit kita talaga. At kayo, ang pamilya Ye, at kayo, ang pamilya Jiang, magkikita-kita rin tayo. Umalis na tayo. Umalis. Guro, bilis pumunta tayo sa sekta ng makalangit na manggagamot. Guro, gising na po ang guro. Gising ka na rin sa wakas. Muntik na akong mamatay sa takot. Ayos lang ako. Guro, lubhang naubos po ang iyong vital energy. Ito ang sabaw ng ginseng at snow lotus na aking inihanda para sa iyo. Ayon sa makalangit na manggagamot, kailangan mong mag-replenish ng vital energy. Nako, ang pangit ng pagluluto mo. Guro, subukan mo itong glossy ganoderma at deer antler soup na inihanda ko para sa'yo. Pinakuluan ko ito ng 3 araw at 3 gabi. Glossy Ganoderma at Deer Antler Soup. Tama na, kayong dalawa. Ako ang asawa ng inyong guro. Kie, dapat mong subukan ng dragon bone at Thai sui soup na inihanda ko. Ito ang paborito mo, di ba? Asawa ng guro, yon ay sa nakarang buhay mo. Sa buhay na ito, junior sister ka lang namin. Tama, ikaw ang junior sister. Guro, ang pagluluto ko ang pinakamasarap. Inumin mo muna ang akin. Ako ang senior sister. Subukan mo muna ang akin. Ako ang nakakaalam kung ano ang gusto inumin ni Chie. Siyempre, inumin mo muna ang akin.
Ang akin ang unang inumin. Ang sa akin ang unang inumin. Nainom ko na lahat. Ninunoguro, gising na po kayo. Sa pagkakataong ito, salamat sa kayamanan ng inyong sekta ng makalangit na manggagamot. Sayang, isang beses lang magagamit. Ninunoguro, may natanggap akong balita. Ang pamilya Zhao ay nagtipon ng maraming reclusive masters. Balak nilang bumuo ng alyansa. Baka balak ka nila. Alyansa ng pamilya Zhao. Sabi nila, malaking halaga ang ibinayad ng pamilya Zhao ngayon na kapag-ipon sila ng maraming dalubhasa sa void refining na nagtatago. Mga tauhan lang sila ng Celestial Court pero ngayon maraming pagkain ng aso ang ikinakalat ng Celestial Court. Master, ano ang gagawin natin? Anong dapat katakutan? Kung magtutulungan ang ating carefree sect, sino pa ang makakapigil sa atin? Hindi masyadong pabigla-bigla yan. Paano kung yung matandang Heavenly Emperor ay muling gumamit ng Divine Descent art? Wala tayong collective chi vessel ngayon. Siyempre pupunta tayo. Ganoon din ang iniisip ko. Kie? Natalo ka ng pamilya Zhao noong nakaraan. Bakit ka pa pupunta ng kusa? Masibutay. Linchie, kung mapipigilan mo ang alyansa ng pamilya Zhao mamayang gabi, aminin kita bilang manugang ko at papapasukin kita sa aking pamilya Zhang ng may karangalan. Tito, seryoso ka ba? Hindi ako nagbabaliktad sa aking salita. Makikipagpustahan din ako sa iyo. Kung mapipigilan ni Master Lin ang alyansa, handa kong ipakasal sa iyo si Qingluo. Master Ya. Mabitid, sige. Usapan na yan. Hindi. Anong usapan? Master, napakadelikado ng biyaheng ito. Huwag kang pumunta. Ako na ang pumunta. Junior sister, ikaw. Senior sister, huwag kang makialam. Wala naman akong ibang tao walang nagmamahal o nagmamalasakit sa akin. Ako na lang ang pupunta. Tama na, huwag na kayong magtalo. Ako lang ang pupunta. Hindi. Langit. Ako may pinakamataas na antas ng kultibasyon. Sasama ako sa'yo. Matalino at marunong ako. Dapat din akong sumama. Kung gayon, ako muna ang susugod, kailangan kong kapumunta. Mga alagad ng sekta ng Malaya, makinig sa utos ko. Oh! Mauna na ako. Kayong tatlo magtago kayo sa paligid ng pamilya Zhao. Hintayin ang utos ko anumang oras. Huwag kayong mag-alala, Pangulo ng sekta. Nasa ilalim ng iyong utos, agad kaming sasagupa. Ilang taon nang hindi nahugot ang aking asul na bakal na espada. Panahon na para malaman ng mundo ang pangalan ng immortal na espadang ito. Paumanhin ho, ito ang pulong ng alyansa ng korporasyon ng Zhao. Pakita po ang inyong imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Kung walang imbitasyon, maaari ninyong irehistro ang inyong pagkakakilanlan. Tutulungan namin kayong magparehistro. Ako si Linchie, Pangulo ng Sekta ng Malaya. Paumanhin ho, may patakaran ngayong gabi. Walang papasukin mula sa sekta ng Malaya o mga aso. Naglalaro ka. Linchie, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang sumingit sa lugar ng aming pamilyang Zhao. Tingnan mo kung gaano kaayabang ang lalaking ito, ni hindi man lang niya iginagalang ang aming 4 na dakilang refining void masters ng pamilyang Zhao. Sa tingin ko, natatakot na siya ng sobra. Palayasin mo siya. Teka, ang batang ito ay nakasakit na kay Young Master Zhao noon. Dalhin na lang natin siya at hayaan ang Young Master ang kumarap sa kanya. Kung dadalhin natin ang lalaking ito doon, hindi kaya siya magdudulot ng gulo? Kasama namin ang 4 na dakilang masters, duda ako na maglakas loob siyang gumalaw. Isang grupo ng refining void cultivators na gawa sa pills. Naglakas loob pang tawagin ang sarili bilang 4 na dakilang masters. Maligayang pagdating sa pulong ng alyansa na pinangasiwa ng aking pamilyang Zhao. Ang pulong na ito ay may iisang layunin lamang, ang itatag ang alyansa at ganap na ihiwalay ang Carefree Sect. Naniniwala ako na nasaksihan na ng lahat ang mga kilos ng Carefree Sect. Hindi nila iginagalang ang Heavenly Dao. At walang pakundangang tinututulan ang kalooban nito. Hanggang sa puntong kinamumuhian sila ng lahat. Tama si Young Master Zhao noon, ang Carefree Sect ay umasa sa kanilang lakas upang mambuli sa amin palagi. Lalo na ang tampalasang si Ye Yufei. Dahil lamang siya ay pinagkalooban ng kasal ng Monarch, kumikilos siya na parabang siya ang pinakamataas sa lahat. Mabit. Dahil kinamumuhian ng lahat ang Carefree Sect, nang sobra ako si Zhao Kun, sa ngalan ng aking pamilyang Zhao ay maglilingkod bilang unang pinuno ng lahat. Taos puso kong ipinapangako sa lahat na ang lahat ng sasali sa alyansa upang tutulan ng Carefree Sect ay, pagkatapos mapatalsik ang Carefree Sect,
ay magkakaroon ng karapatang magbahagi sa kapangyarihan nito. Mabit. Bukod pa rito ang mga magpapakita ng pambihirang husay. Ako mismo ang mag-uulat sa mga nasa itaas. Ngayon, ipinahahayag ko ang Anti-Carefree Alliance ay opisyal ng itinatag. Ngayon, sino ang sang-ayon? At sino ang tutol? Ako ay sang-ayon. Ako ay sang-ayon. Ako ay tutol. Hindi ba't sa Silinchie iso ang Sectmaster ng Carefree Sect? Narinig kong malubha siyang nasugatan ng taong iyon. Anong lakas ng loob niyang bumalik? Lin Chie, mali ba ang nainom mong gamot o peking alak naman at naglakas loob kang magkagulo sa teritoryo ng aming pamilyang Zhao? Gets ko na, ikaw talaga, dumating ka para magpatira pa at humingi ng tawad sa akin. Oo. At hindi. Lin Chie, sabihin ko sa'yo, huwag kang magpa-mysterious dito. Walang nag-aanyaya sa'yo rito. Bibigyan kita ng 3 segundo para umalis ka na rito. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Na-offend mo ang pamilyang Zhao sa Dragon Selection Banquet noon at ngayon magsusorry ka, Lin Chie, para kang naglalaro ng isipan. Eksakto. Ngayong gabi ang mga nakakaupo lang ay yaong sumusunod sa daan ng langit at nakamit ang kaliwanagan. Anong klaseng bagay ka ba? Hindi ka karapat-dapat na makisalo sa amin sa iisang silid. Young Master Zhao, paalisin mo na siya agad. Paalisin siya. Sige. Lahat, kumalma. Lin Chie, narinig mo sila. Ayaw ka ng mga tao rito. Mas mabuti pang umalis ka ng kusa ngayon. Huwag kang maghintay na mamaya kapag nabali na ang mga braso't binti mo at itinapon ka na. Mas marangal pa rin ang ganito. Gusto kong makita kung sino ang maaari mong tawagin para baliin ang mga binti ko. Lin Chie, mukhang hindi mo pa alam. Ang 4 na nakatagong Venerable ay sumuko na sa aming pamilyang Zhao. At ang 4 na nakatagong Venerable, sila ay mga martial artists na nasa Refining Void Realm. Sobra-sobra para pilayin ang mga asong binti mo. Yung 4 na eksperto na sinasabi mo, hindi mo ba ibig sabihin yung 4 na aso sa elevator? Lin Chie, anong ibig mong sabihin? Nako, Young Master Zhao, Young Master Zhao. Ang 4 na top expert ng pamilya natin ay binugbog at nakahandusay sa... Ano natalo ang 4 na dakilang maestro? Paano nangyari yon? Mga top tier na eksperto yon na inupahan ng malaki ng pamilya Zhao? Paano sila maaaring matalo? Baka naman. Tama na lahat, kumalma kayo. Lin Chie, hindi ko inasahang gagamit ka ng ganong kakatikinigi. Ganong taktitik. Say, magsalita ka ano ang layunin mo sa pagpasok sa pagtitipon ng aming pamilya Zhao. Narito ako ngayon para tanungin ang inyong pamilya Zhao kung ano ang ginagawa ninyo noong Disyembre 1. 5 taon na ang nakalipas. Ano ang ginagawa ng pamilya Zhao? Disyembre 1, 5 taon na ang nakalipas, bumaba ang parusa ng langit. Di ba yon ang araw na hinarap ni Lin Chie ang kanyang pagsubok? Mula noon, wala nang balita tungkol kay Lin Chie sa mundo ng martial arts. Binanggit ni Lin Chie ang petsang yon, baka pinaghihinalaan niya ang pamilya Zhao ang mastermind sa pagkabigo ng kanyang pagsubok. Lin Chie, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ano ang kinalaman ng iyong nabigong pagsubok sa aming pamilya Zhao? At hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag mong isiping dahil Void Refining King ka ay wala nang tatalo sa'yo sa ilalim ng langit. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng laging may mas mataas na langit at mas magaling na tao sa bawat tao. Ipinakikilala ko sa'yo, Immortal Li. Binibining Zhao, tinawag ninyo ako. Li half immortal si Lin Chie yon. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ko inasahang siya pa ang lalapit. Li half immortal. Tulungan mo ako, patayin mo siya. Walang problema. Tinulungan ako ng inyong pamilyang Zhao na umabot sa langit. Ngayon, nakapasok na ako sa half-immortal na antas ng pagkakaisa sa Dao. Sa pagtingin sa buong mundo, sino ang makakalaban sa akin? Li half immortal, kung mapapatay mo ang batang ito, isusumbong ko ito sa mga nasa taas. Ang pag-akyat ni Li half immortal sa pagiging immortal sa liwanag ng araw ay malapit na. Binata, narinig mo mismo kanina. Gusto ni Young Master Zhao na kunin ko ang buhay mo. Kunin ang buhay ko? Tingnan natin kung kaya mo. Kung kaya ko. Malalaman mo pagkatapos ng isang palad na hampas mula sa akin. Yung palad kong ito ay hinasa mula sa enerhiya ng makalangit na kulog na naipon sa loob ng 10,000 taon sa tuktok ng Rainy Night Peak. Pinapayuhan kitang maghanda.
Ang kapangyarihan ng isang half-immortal na kasama sa Dao. Kapag tumama ako, magiging lubos na mapaminsala. Tapos na si Lin Kie. Hindi ko inaakala sa buhay kong ito na makikita ko ang isang half-immortal na kumilos. Ikaw pala. Buwisit na langit, tanggapin mo ang espadang ito. Master. Sino ka talaga? Gago ka. Hindi mo pa ba ako... Hindi ka pala namatay. Lee Half-Immortal. Ano ba ang pinagsasasabi mo? 37 taon ko nang pinag-aaralan ang Heavenly Tribulation Palm. At umabot na sa antas na naririnig na ng langit. Sa buong kalawakan, isa lang ang tao ang makakatagal sa palad ko at hindi mamamatay. Sino yon? Kaya ikaw pala ang sumailalim sa Immortal Tribulation 5 taon na ang nakalilipas. Lin Kie. Ano, si Lin Kie nga ang sumailalim sa Immortal Tribulation. Ang tanging makakatagal sa palad ni Half-Immortal sa buong kalawakan ay siya nga, si Lin Kie. Lee Half-Immortal. Hayaan mo na kung sumailalim man siya sa Immortal Tribulation o hindi. Bilisan mo at patayin mo siya. Heavenly Tribulation Palm. Wala ka pa rin pinagbago sa lahat ng mga taong ito. Sayang ang buhay mo. Bilang isang mortal, wala kang habag. Tumutulong sa isang malupit, nagpapagulo sa mundong mortal. Zhao Kun ng pamilyang Zhao? Ano ang iyong kasalanan? Lin Kie, ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Ikaw, anong karapatan mo para humusga sa akin? Ganoon ba? Nasaan si Xier? Narito. Zhao Kun, itong Azure Steel Sword na ito ay ang espada ng matuwid na landas sa mundong mortal. Sabihin mo, may karapatan ba akong patawan? Lahat ng hindi mahahalagang tauhan, umalis ka agad at maghintay ng karagdagang tagubilin. Zhao Kun, alam kong ikaw lang ang pangalawang anak ng pamilyang Zhao. Hindi mo magagawa ng mag-isa ang insidente ng Thunder Calamity. Binibigyan kita ng isang pagkakataon, ihayag mo lang ang banal na pamamaraan ng pagtawag ng iyong pamilyang Zhao. At baka isipin kong palayain ka. Gumodo mo ang banal na pamamaraan ng pagtawag ng aking pamilyang Zhao. Talagang hindi ko ibibigay ito sa iyo, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung mangahas kang hawakan, ako ngayon ang mga taong nasa likuran ko ay may 10,000 paraan para wakasan ka. Ganun ba? Totoo ba talaga iyan? Matitiyak mong malaman sa makalawa, mas mabuting umalis ka sa harap ko ngayon din. Kung hindi, hindi ko na kailangan pang tumulong ang aking mga backer. Kapag gumaling na ang aking panganay na kapatid, siya lang ang makakapinsala sa iyong kahabag-habag na mga binti. Talagang matigas ang ulo at hindi sumusuko. ZR sa iyo na siya. Huwag kang lalapit. Ano ang ginagawa mo? Umatras ka, huwag ka. Tol, ano sa tingin mo ang gagawin ni Lin Kie kay Young Master Zhao? Tinatawag mo pa rin siyang Young Master, tapos na ang angka ng Zhao. Kasalanan mo itong lahat. Pinilit mo pa akong dalo sa pulong ng Merchant Alliance. Hindi ba't gusto mong paghatian ang angkan ng Ye? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw talaga. Lumabas na ang Panginoon, aming Panginoon. Hindi namin alam na na-offend ka ng angka ng Zhao. Ipagpaumanhin ninyo kami. Aming Panginoon, hindi na kami maglalakas loob na targetin ang Carefree Sect. Nakikiusap kami sa inyong kapatawaran. Aming Panginoon, yun ipagkaloob ninyo ang aming buhay. Walang saysay ang pagmamakaawa sa akin. Kung gusto ninyong lumuhod, doon kayo sa harap ng mansyon ng Divine Physician at humingi ng tawad kina Patriarch Zhang at Patriarch Ye. Salamat po aming Panginoon. Guro, nahanap na ang natitirang miyembro ng angka ng Zhao. Pahintulutan po si Murong na pamunuan ang mga tauhan sa paggiba sa angka ng Zhao. Iutos ninyo po, Guro. Gibain ang angkan ng Zhao. Ang iyong aking Blue Steel Sword ay handang manguna sa pagsalakay. Huwag muna. Ang nasa itaas ang tunay na may sala. Yamang may malaking plano pa sila, huwag muna nating gulantangin ang kaaway. Maghintay hanggang sa makalawa. Ako mismo ang pupunta. Ipapaalam ko sa kanila kung ano ang tunay na Ginoong Zhang, gabi na talaga. Huwag ka nang maghintay pa. Hindi ka ba naiinis sa paglalakad-lakad mo ng pabalik-balik? Ginong Ye, hindi pa bumabalik ang manugang ko. Maghihintay pa ako ng kaunti. Narinig kong nag-ipon ang angka ng Zhao ng ilang mga dalubhasang ermitanyo ngayon. Natatakot ako na sa pagkakataong ito. Makinig ka sa akin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito.
Ginawa ito ni Chie para sa atin. Nagbakasakali siya ng mag-isa. Hindi mo lang siya pinasasalamatan, nagsasabi ka pa ng mga panunokso dito. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? 2 tiyuhin, nandito na ako. Sa wakas ay nakabalik ka. Chie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala ka man lang ni isang galos. Kumusta naman ang angkan ng Zhao? Sila ang dapat humingi ng paumanhin. Natunaw na ang kanilang sinasabing alyansa. Natunaw? Chie, ano ba talaga ang nangyari? Linawin mo. Ginong Ye, nagsikap ng buong gabi ang pamangkin natin. Pahingahin mo muna siya ng kaunti. Nag-ihaw si Chi-Er ng sabaw para sa iyo sa kusina kanina. Umalis ka na at magpainit ka. Sige na. Ang bait talaga ni Chier. Tingnan mo ang mukha mong yabang. Ano, naiinggit ka ba dahil may mabuting manugang ako? Ikaw? Paumanhin, nandito po ba sina Ginoong Zhang at Ginoong Ye? Ginoong Long, Ginoong Sheng, ilang taon na kayong nag-ermitanyo? Ano ang dahilan ng paglabas ninyo? Tara, maupo po kayo. Maupo po. Ginoong Zhang, hindi kami maglalakas loob na umupo. Tungkol sa nangyari na ngayong araw, kami po ang may kasalanan. Maaari po bang patawarin ninyo kami? Ginoong Long, Ginoong Sheng, anong ginagawa ninyong lahat? Mga kagalang-galang na Ginoo, mangyaring tumayo na kayo agad. Hindi namin kayang tiisin na nakaluhod kayo ng ganyan. Kung hindi po kami patatawarin ng 2 puno ng pamilya, hindi po kami maglalakas loob na tumayo. 2 puno ng pamilya. Ngayong gabi, napupuno kami ng kasakiman at dumalo sa meeting ng alyansa ng pamilyang Zhao. Hindi na kami maglalakas loob na tutulan ng Xiaoyao sect ni tutulan ng 2 puno ng pamilya kailanman. Narito kami upang humingi ng tawad sa inyo. 2 puno ng pamilya. Mangyaring patawarin ninyo kami. Kung hindi ninyo kami patatawarin, kami ay sasampalin namin ang aming mga sarili. Patandang Ye, posible bang tapos na talaga ang pamilyang Zhao? Tigilan nyo ang pagsasampal sa sarili nyo. Tigilan nyo ang pagsasampal sa sarili nyo. Tumayo na kayo ngayon. Pinatatawad ko kayo. Kayo. 2 tiyuhin, kailangan kong lumabas sandali. Narinig ko na ang lahat ng paghingi ng tawad ngayong gabi. Mula ngayon, kung may sino mang maglakas loob na targetin muli ang mga pamilyang Ye at Zhang, hindi kayo palalampasin ng basta-basta naintindihan, lumabas na kayo. Chier, anong pinagtatawanan mo? Ano, ang galing talaga ng asawa ko. Siyempre, gusto ko. Kapag natapos na ito, ililibre kita ng honeymoon. Saan mo natutunan yung bagong salita? Ang bilis mo matuto. Ano? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Sa 3 buhay, ako si Lin Chie. Hindi ka pababayaan. Ikaw ang nagsabi. Hoy ate, bakit mo ako itinulak? Sino ang nagtulak sa'yo? Malinaw naman. Guro, Junior, anong ginagawa ninyong dalawa? Oh. Ang dami nating ginawa ngayong araw. Bakit hindi pa kayo natutulog? Matutulog na nga sana ako. Teka, sabay na tayong matulog. Sasamahan kita. Ang sarap kong ganito lagi. Ang galing talaga ng manugang ko. Anong manugang mo? Hindi pa sigurado yon. Matandang magnanakaw na Ye, makikipag-agawan ka sa akin ng manugang. Matandang asong Zhang. Huwag mong kalimutan, hindi lang ikaw ang may anak na babae. Matagal na akong hindi nakakalaban ng maayos. Lalabanan mo ako. Sino ang takot sa sino? Nabigo talaga ang alyansa. Walang kwenta. Talagang walang kwenta. Nagpapagaling ako ni hindi mo nga kayang gawin ang isang maliit na bagay. Walang kwenta. Hindi naman namin kasalanan ito, kuya. Hindi ba? Hindi ka naman pala kalaban niya? Ulitin mo. Hindi, masyadong malakas si Lin Chie. Hindi talaga natin siya kayang harapin. Wala akong pakialam. Puntahan mo at kidnapin mo para sa akin si Zhang Yixi. Kuya, patawarin mo ako. Kapag nalaman ni Lin Chie, papatayin niya ako. At si Zhang Yixi, nakatira sila sa bahay ng Divine Doctor. Hindi naman natin pwedeng puntahan doon para mang-kidnap. Ano na ang gagawin natin? Kailangan kong ilabas ang galit na ito. Binibining Zhao, meron akong naisip. Hindi lang natin makakidnap si Zhang Yixi, kundi mapapahiya pa natin ulit ang walang kwentang Lin Chie sa pagiging nilalagyan ng sungay. Ano yon? Mabuti. Naisip mo pala ang isang napakagaling na plano. Ikaw talaga, aking munting kayamanan. Kumusta? Patay na ba si Lin Chie?
Nabigo ang alyansa. Ang 4 na dakilang masters, si Lee Half-Immortal ay hindi naging kalaban ni Lin Chie. Kumusta naman ang pangalawang binata? Pagkatapos makatakas ng pangalawang binata, umalis siya kasama si Binibining Zhao. Pagkatapos nawala na ang lahat ng kontak. Naku, bilisan mo. Gastusan ng husto para hanapin ang 2 binata. Ang aming pamilyang Zhao ay hindi na dapat manggulo pa sa kanya. Opo. Shier, opo. Nandito lang ako sa labas ng pinto. May sasabihin ako. Sa iyo lang, tungkol kay Che. Labas ka na agad. Sige pa, punta na ako dyan. Sound mimicry technique. Hindi ko inaasahang alam mo, mahal ko ang ganitong nawalang sining. Eldest Young Master, ito lahat ay mga pamamaraang labag sa kinaugalian. Ang susunod, nasa inyo na. Hindi ko kayang guluhin si Lin Chie. Sige. Hello pa? Ano yon? Walang hiya ka. Anong pinagkakaguluhan ninyo ng mga kapatid mo? Gusto ninyong pagtulungan si Lin Chie? Paano naman naging ganon? Nagsasanay lang kami ni Zhao Kun. Kahit na ang isang half-immortal ay hindi katapat ni Lin Chie. Hindi kayang guluhin ng pamilya natin siya. Binabalaan kita, umuwi ka rito ngayon din. Ayokong mag-ipon ng mga bangkay. Ano pong pinagsasabi ninyo? Mahina signal ko. Nagsasanay kami. Bye-bye. Talaga habang tumatanda, lalong nawawala ng silbi. Kaya pala, nagtataka ako kung bakit hindi pa tayo nakaka-breakthrough sa Spirit Refining Realm. Kuya, lumabas na si Zhang Yixi. Yan. Gusto mo, isasi. Tara na, kuya. Tama ka. Qinglu, nakita mo ba si Hila? Oo, nakita ko siya. Bago ako pumunta rito, nakita kong may tinawagan si Tito Zhang. Tapos lumabas siya. Paano nangyari yon? Hindi ko tinawagan si Hila. Tama. Magkasama tayo buong araw. Ang immortal na espada ay may kaluluwa. Nasa panganib si Hila. Ano? Hindi maabot ang kanyang telepono. Xie, baka may nangyari kay Xier. Tito, huwag kayong magpanik. Hahanapin ko siya kagad. Qingluo, Muxue. Immobilize ang lahat ng ating tao. Sapulin ang buong lungsod. Kailangan nating mahanap si Xier. Nauunawaan. Kung may mangyaring masama kay Xier, hindi ako mag-aatubiling maghasik ng... Kayo'y mga walang kwentang mga tanga. Wala pa rin kayong nahanap na bakas kahit kailan. Maghanap ulit kayo kaagad. Kung hindi nyo siya mahahanap, huwag na kayong bumalik ng buhay. Opo? Master, malapit sa tirahan ng Divine Doctor. May nakita akong surveillance footage na nabago. Kahit hindi ko nakita si Junior Sister, may nakita akong isang tao sa paligid. Sino? Si Li Qingqing. Si Li Qingqing. Naghahanap ng kamatayan. Dalhin mo siya sa akin. Nasa daan na ang mga taong huhuli sa kanya. Malapit na silang dumating. Pasok ka. Sino kayo? Bitawan niyo ako. May pera ako. Mababayaran ko kayo ng ransom. Nasaan si Xier? Hindi ko alam kung nasaan siya. Tinatanong kita, nasaan si Xier? Lin Chie, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Dahil lang, supremong void refining ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang backer ko ay ang pamilya Zhao. At sa likod ng pamilya Zhao ay ang taong iyon sa taas. Ako ang tumawag kay Sun Yishi palayo. Ano ngayon? Kung luluhod ka at magsusorry sa akin ngayon, baka kung maganda ang mood ko, sasabihin ko sa'yo. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, huwag kang magreklamo sa akin. Qingluo, Murong. Ipinagkakatiwala ko siya sa inyo. Kaya ng utos. Ano ang ginagawa niyo? Malalaman mo rin kaagad. Sa ilalim ng matinding parusa ng aking Xiaoyao sect. Kakaunti lang ang... May pasensya ako pero hindi ito walang hanggan. Kung hindi ka magsasalita agad, hindi ko masisigurong makikita mo pa ang araw bukas. Yejing Luo, sinasabi ko sa'yo, kung ganito ang trato mo sa akin, hindi ka pababayaan ng pamilya Zhao. Ikaw mismo ang nagsabi, life and death talisman. Ang kati, sobrang kati. Kapag tinamaan ang life and death talisman ng Xiaoyao sect, hindi mo mapipigilang tumawa hanggang sa ikaw ay mamatay. Ano to? Ang kati, magsasalita na ako. Gumamit lang ako ng sound mimicry technique para maakit siyang lumabas. Hindi ko siya kinidnap. Si Zhao Kun ang kumidnap sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Zhao Kun, pinatawad kita noon pero ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Master, ano ang susunod nating gagawin? Paligiran ang state ng pamilya Zhao. Kahit langaw ay hindi dapat makalabas. Nauunawaan. Paano naman tong babaeng ito? Hayaan mo siya. Ang ganda. Ang ganda talaga. Kuya, kailan natin ipapaalam kay Lin Chie? Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto kong makita siyang lumuhod sa harap ko na parang aso.
Kailan natin siya ipapaalam? Hindi mo na yung problema. Ngayon lumabas ka na. Opo, kuya. Sana'y masiyahan ka agad si. Jusayahin ka mo. Musician mo. Zhao Chen, bakit mo ako dinakip? Huwag kang magkakamali, junior sister. Ang kapatid ko ang dumakip sa'yo. Gusto ko lang makipag-usap ng maayos sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Dahil si Lin Xie ang nagpabagsak sa aming pamilya Zhao sa Longcheng. Pagkadakip sa'yo pagkatapos ay pag-aakit sa kanya dito para tapusin siya. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, junior sister. Nilason ka ng aming Yin Yang 6 Harmonies powder ng pamilya Zhao. Nakaselyo ang lakas mo. Hindi ka makakatakas. Zhao Chen, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ako, si Zhao Qian, ay nagtangka sa'yo ng napakaraming taon. Hindi mo man lang ako binigyan ng isang pagkakataon. Pero ngayon gusto mo si Lin Xie. Ako, si Zhao Qian, ay may suporta ng Heavenly Court. Walang hanggan ang kinabukasan ko. Sa anong paraan ako mas mababa kay Lin Xie? Ang alila na yun? Ngayong araw papapanoorin kita ng sarili mong mga mata kung paano mamamatay si Lin Xie sa kamay ko. Ang babae ko ni Zhao Qian. Walang sino mang makakaagaw. Hindi ka magtatagumpay. Junior sister, tingnan natin. Kung mangahas kang hawakan si Chie, hindi kita patatawarin kahit ako'y multo na. Kapag ganyan ka, lalo akong nasasabik. Lalo kong gustong pahirapan ng husto si Lin Xie. Maupo ka na lang at manood. Zhao Chen, bitawan mo ako. Kung mangahas kang hawakan si Chie, hindi kita kailanman patatawa. Nahanap na ba ninyo ang pangalawang Ginoo? Hindi pa. Mga walang kwenta, hanapin ninyo siya agad. Kung mahuhuli kayo, mamamatay kayong lahat. Ginoo, malaking problema, malaking problema. Nahanap na ba ninyo ang pangalawang Ginoo? Hindi. Binalot na ni Ginoong Lin Xie ang angka ng Zhao kasama ang mga tao mula sa Carefree Sect. Ano? Lin Xie, ano ang ibig sabihin nito? Magsalita ka, nasaan ang anak mo? Hindi ko alam. Nilololoko mo ba ako? Hindi mo alam kung nasaan ang sarili mong anak? Kailangan ko pa bang gamitin ang pinakamalupit na parusa ng Carefree Sect bago ka magsalita? Talagang hindi ko alala. Hinahanap din namin siya. Mga kasama, maaari ko bang itanong, ano ba talaga ang nagawa ng aking walang utang na loob na anak? At nadala pa rito ang Carefree Sect? Ang iyong minamahal na anak ay dinukot ang aming nakababatang kapatid na babae. Ano? Walang utang na loob. Walang utang na loob. Zhao Kun, nasaan si Xier? Lin Xie, bakit ikaw? May kakao. Tinatanong kita, nasaan si... Walang utang na loob na anak. Pakawalan mo si Miss Jiang ngayon din. Hindi mo ba alam na napapaligiran na ang pamilya natin? Gusto mo bang wasakin ang angkan nating Zhao? Tatay, huwag kang makialam. Masyado kang duwag. May kapit tayo sa langit na hukuman. Bakit matatakot sa isang sektang walang pakiramdam? Walang utang na loob. Walang utang na loob. Zhao Kun, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pakawalan mo si Xier kaagad o hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Lin Xie. So, kay Xie, sino ang tinatakot mo? Tama. Nasa akin ngayon si Xier. Kung maglakas loob kang galawin ang pamilya namin, gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Tapos, ilalabas ko ang mga litrato niya. Naniniwala akong maraming gustong makakita ng litrato ng pinakamagandang dalaga sa Longcheng. Zhao Kun, naghahanap ka ng kamatayan. Tama na ang mga walang kwentang salita. Lin Xie, lumuhod ka ngayon din. Humiling ka ng tawad ng maayos. Baka hintayin pa kitang iligtas siya. Ikaw. Ayaw mo? Hindi makikipagkantutan ako sa babae mo ngayon din. Basta huwag mo lang sasaktan si Xier. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Lin Xie, hindi ko inakalang darating ang araw na ganito ka. Hindi ba mas mabuti kung naging tapat kang aso na lang? Kaysa makipaglaban sa pamilya namin. Bilisan mong iligtas siya. Siyempre, kailangan mo munang malaman kung nasaan kami. Kung hindi, mapapanood mo lang ng walang magawa habang kinakatot ko ang babae mo. Nahanap na ba? Nahanap na. Murong, Ching Luo, sumama kayo sa akin para pumatay. Oh. Panginoon, isusundo ko ang binata. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pumasok kayo at mag-ayos ng libing para sa binata.
Zhao-kun. Lin Chie, hindi ko akalain na talagang maglalakas loob kang pumunta. Mabuti, may lakas ka ng loob. Tama na ang salita. Nasaan si Xier? Sa ngayon, nasa likod siya kasama ng aking pinuno. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking pinuno ay isang lalaking tunay na nagpapahalaga sa kagandahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinto, dakpin siya. Lin Chie, alam mo ba kung magkano ang inilaan ng aming pamilyang Zhao para harapin ka ngayon? 5 half-immortal. Lin Qi, alam kong malakas ka. Hindi makakapantay sa iyo ang isang half-immortal. Pero gaano man kalakas, kaya mo bang talunin ang 5 half-immortal? Tingnan natin kung kaya mo. Naghahanap ng kamatayan. Atake! Imposible. Imposible. Naabot mo na kaya ang Zhao Union at Ascension Realm? Dalhin mo ako kay Xier. Kuya. Basta sana si... Anong nangyari sa'yo? Si Lin Qie, siya... Anong ikinakabahala mo? Ginamit mo ba ang banal na sining ng pagbaba? Oh, ang 5 kalahating immortal. Oh, yung immortal, lahat sila wala na. Ano? Lahat ng 5 kalahating immortal ay wala na. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa kanila? At hinayaan mo lang silang malipol? Ano pa ang silbi mo? Sa tingin ko, dapat mo munang isipin ang sarili mo. Pakawalan mo si Xier ngayon din. Or sa susunod na taon, anibersaryo ng iyong kamatayan na ito. Sinong tinatakot mo? Mga gwardiya. Ilabas ang aking bunso. Tara na. Chie, wag mo akong intindihin, hindi nila ako papatayin. Kailangan mong umalis ngayon na. Xier. Bunso, manahimik ka na lang. Zhao Qian, naghahanap ka ng kamatayan. May lakas ka bang gumalaw? Kung may lakas kang gumawa ng hakbang, hindi ako magdadalawang isip na maging malupit sa bulaklak na ito. Ikaw. Akala mo matapang ka, ha? Ipakita mo sa akin kung gaano kakatapang ngayon. Dahil lang napuksa mo ang ilang kalahating immortal. Akala mo pagmamayari ng iyong sektang walang pakialam ang lungsod ng dragon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa pagiging narito ko, si Zhao Qian, ang aking pamilyang Zhao ang tunay na kapangyarihan sa lungsod ng dragon. Lin Chie, mas mabuti pang lumuhod ka ngayon din. Gusto mong makitang... Pakawalan mo si Xier ngayon din. At hindi ko gagalawin ang kapatid mo. Kuya, tulungan mo ako. Sige. Bibilang ako hanggang 3, sabay tayong bibitaw. Chie, huwag kang maniwala sa kanya. Mag-ingat ka, baka bitag ito. Huwag kang mag-alala, Xier. Mas mabuti pang sumunod ka. Sige, 3, 2, 1. Xier, ayos ka lang ba? Guro, mag-ingat po kayo. Guro, ayos po ba kayo? Nakikipag-ukyaban ako sa makalangit na emperador. Bibi ng pamamaraan ng pagbaba. Hindi mo inaasahan to, di ba, Lin Chie? Mabilis lang ang pagkikita natin. Nung nakaraan, nakatakas ka pa, daga. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, nagagawa mo pang tumawa? Ate, una na kayong umalis kasama ang guro. Ako ang bahala sa kanila. Aalis, wala sa inyo ang Bilang emperador ng langit, gumagamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na paraan, nagbago ka na. Kung sana'y makababa ang aking tunay na anyo, madali kitang durugin parang langgam. Matandang emperador ng langit, tingnan mo ang sarili mo ngayon para kang asong nangangagat. Pero kumpara sa dati, medyo nagkaroon ka na ng konting pagkatao. Isang hamak na mortal, ang lakas ng loob mong insultuhin ako, paparusahan kita ng napakatindi. Panginoon ko, parang masyadong mabait yan para sa kanya. At yung dalawa niyang maliit na apprentice, sana'y ibigay mo sila sa akin. Sisiguraduhin kong panoorin ni Lin Chie kung paano sila paglaruan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang aking anyong pinababa? Hindi ko magagawa yon, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay sina Ye Qingluo at Murong Xue, yung dalawa. Pero hindi ko inaasahan na ang katawang ito ay may immortal roots na kayang magdala ng 30% ng aking kapangyarihan, Zhao Qian. Narito ang iyong alipin.
Magaling. Mas magaling ang katawang ito kaysa sa iyong walang kwentang katawan. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. Humiling ka ng anumang gusto mo. Panginoon ko, wala nang ibang hinihiling ang iyong alipin. Maari ba pagkatapos ng iyong pagbaba na ako ang bahala kay Jiang Yixi? May immortal roots siya, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Kapag natapos ko na si Lin Xie, tiyak na dadalhin ko siya sa Celestial Court para sa aking utos. Kung mangangahas kang magplano para sa kanya, muli sisiguraduhin kong ang iyong anyo at espiritu ay lubusang masira. Matandang hayop, may lakas ka ng loob na agawin ang aking Shi'er. Nagpaalam ka ba sa akin, Lin Xie? Katawa-tawa. Kapag ako ay kumilos, kailangan ko pa bang magpaliwanag sa isang patay na tao? Ang daigdig ng mga mortal ay may sariling landas. Hindi nito kailangan ang awa ng makalangit na daan. Ako, si Lin Xie, ay papatay ng isang immortal ngayon. Pumatay ng immortal. Ang laki ng mga salita mo. Gamit lang ang lalagyan ng mortal chi na iyan sa iyong kamay. Ang mortal chi noong nakaraan ay naubos na. Anong silbi nito ngayon? Tama, sa huling bahagi ng mortal chi na ito, sapat na ito para putulin ang iyong koneksyon sa makalangit na daan. Mawala ka. Anong nangyayari? Talagang hindi ako makakonekta sa makalangit na daan. Galit, lungkot, saya, kasiyahan. Ang mga ito ay mga bagay na hindi mauunawaan ng mga immortal at Diyos. Sa kapangyarihan ng mortal chi, lahat ng bagay ay pantay-pantay. Maliliit na panlilin lang. Kahit wala ang aking kapangyarihang immortal, kaya ko pa ring wasakin ka. Tanggapin mo ang espadang ito. Ang tawag sa tirahang ito ay saya. Sa daigdig ng mga mortal, ang kaligayahan ay palaging pansamantala. Ang tawag sa tirahang ito ay lungkot. Ang kalungkutan ay palang lumilipas. Ang tawag sa tirahang ito ay kasiyahan. Ang mga kontento ay laging masaya. At ang huling tirahang ito ay tinatawag na galit. Ang galit ng isang karaniwang tao ay nagbubuhos ng dugo sa loob ng 5 hakbang. Ang galit ng isang mortal ay nagpapaibaba ng ulo ng mga immortal at Diyos. Emperador ng Langit, ayos ka lang ba? Umalis ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lin Xie, hindi ko inakala na ang iyong espadahan ay umabot na sa kasundo sa Dao. Kung hahayaan pang ilang taon, ang daigdig ng mga mortal ay malamang na magkaroon ng... Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Lin Xie. Hindi ko inaasahan na ang iyong sining ng espada ay umabot na sa yugto ng pagkakaisa. Kung hahayaan pang magtagal ng ilang taon, ang mundong ito ay malamang na magkakaroon ng isa pang Diyos ng espada. Ipinanganak ako sa alabok ng mundo at pinalaki sa alabok ng mundo. Kung ikukumpara sa malayong langit, mas gusto ko ang masiglang mundong ito. Binabalaan kita sa huling pagkakataon, Emperador. Lisanin agad ang katawan ni Sier o hindi ako mag-aatubiling gamitin ang espadang ito para tusukin ang langit. Emperador, ano ang dapat nating gawin? Dito. Kayong dalawa pigilin ninyo si Lin Xie. Maghintay para sa Mortar Chi Gathering Vessel. Pagdating ng tamang oras, sisiguraduhin kong mamatay siya ng walang litingan. Natatakot akong hindi mo na mahihintay iyon. Magtataksil ka sa akin? Taksil? Emperador, matandang aso ka. Napakatagal na kitang tiniis. Tama si Lin Xie. Ang mundo ay may sariling landas. Emperador, matandang aso ka. Lumabas ka sa aking mundo. Lumabas ka sa katawan ng aking junior sister. Magaling, Zhao Qian. Talagang minaliit ko ang inyong mundo. At ikaw, Lin Xie, isang araw, bababa ako sa alabok ng mundo sa aking tunay na anyo at muling bubuhay ng mundong ito. Guro, maayos ba ang junior sister? Maayos siya. Baka nga maging biyaya pa ito sa kanya. Guro, paano dapat tratuhin ang dalawang ito? Dahil nakikita kong kayo ay nakikilala at nagwawasto ng inyong mga pagkakamali, may pag-asa pa para sa inyo. Hinahatulan ko kayo. Sandali lang, ako si Zhao Qian, hindi ko kailangan ng awa ni naman. Ang lahat ng nilalang ay mababa sa akin. Pantay-pantay ang lahat ng bagay. Sa iisang antas, gusto kong makita ang kapangyarihan ng iyong human sword path. Kung ako ang manalo, sasama sa akin si Seer. At kung ikaw ang matalo? Ang buhay ko. Kuya, nababaliw ka na ba? Kahit ang Heavenly Emperor ay hindi nakaagaw kay Lin Xie. Umalis ka sa harap ko. Ang mga mata ko ay ang aking espada lamang ang nakikita. Lin Xie, hugutin mo ang espada mo. Nasa lahat ng dako ang aking espada. Huwag mo akong maliitin. At magbabayad ka. Patayin. Imposible. Talagang imposible. Sa isang antas, paano mo naharang ang aking espada? Ang espada ng mundong tao. Nasa lahat ng dako. Lahat ng bagay ay maaring maging isang espada. Sumanib sa dao at umakyat sa immortalidad. Natalo ako. Kuya, huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Bitawan mo ako. Kuya, ako na ang lalapit kay Lin Xie. Siya, Shikarin Kie, naniniwala ako na tiyak na ipagpapatawad niya tayo. Bitawan mo ako. Kapag namatay ako, hihingi ako ng tawad kay Lin Xie para iligtas ang buhay mo.
Maaari mong mamanahin ng nararapat ang posisyon bilang young master ng pamilya Zhao. Kuya, Ang mga maliliit na plano mong iyon sa likod ko, alam ko ang lahat ng iyon. Ang posisyong ito bilang young master, kung hindi dahil sa taimtim na pakiusap ni tatay, hindi ko ito tatanggapin kailanman. Kung hindi nakagapos dito, baka matagal na akong nakalampas sa mga antas. At hindi ko haharapin ang pagkatalo ngayon. Pagkatapos maging ang young master, tuparin mo ang inaasahan ni tatay. Tuparin mo ang pamilya Zhao. Aalis na ako. Zhao Qian, sundin mo. Zhao Qian, sundin ang utos. Hindi na ako karapat dapat maging alagad ng sektang Malaya. Zhao Qian, sundin ang utos. Narito po ang inyong alagad. Nabigo ang pagbaba ng emperador ng langit. Nagsimula na ang pagsubok sa mundo ng mga mortal. Ikaw ang mamumuno sa ilalim ng watawat ng ating sektang Malaya upang bantayan ang mga dakilang pamilya at pigilan ang anumang kaguluhan sa pagitan ng langit at lupa. Sinusunod ng inyong alagad ang utos. Sige, umuwi ka na at magpagaling ng maayos sa iyong mga sugat. Huwag kang magpakagago sa susunod. Guro, marami na akong nagawang pagkakamali. Pinapatawad mo pa rin ba ako? Ang magkamali ay bahagi ng pagiging tao. Sino ang walang pagkukulang? Sana'y mabayaran mo ang iyong mga pagkakamali sa pamamagitan ng iyong mga susunod na nagawa. Ang aking malayang espada ay magiging masusing tagapagmasid sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Guro. Kung bababa ang korte ng langit, ako ang unang sasugod. Tama na, lahat kayo bumalik na ngayon. Opo. Guro, nagising na si Little Marshall Sister. Sheer. Kumusta ang pakiramdam mo? Chie, parang may naabot akong bagong antas. Bakit meron pa rin akong enerhiya ng immortal sa akin? Ano ba talaga ang nangyari? Ginawan ka lang ng ritual ng pagbaba ng Diyos ng matandang magnanakaw na emperador ng langit. Pero ayos na ngayon. Naayos na ng guro ang lahat. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Hayaan ang bawat tao na maging parang dragon. Kapag tayong mga tao mismo ay naging malakas, saka lang natin hindi kailangang magmakaawa sa mga tinatawag na immortal. Napagpasyahan ko na. Sa pagkakataong ito, magbubukas ng aming mga tarangkahan ng sektang Malaya. Magre-recruit kami ng maraming bagong alagad at hahayaan silang maghiwa-hiwalay at ikalat ang aming pamana. Qingluo, Murong, sundin ang utos. Narito po ang inyong mga alagad. Ang bagay ng pagbubukas ng tarangkahan at pagre-recruit ng mga alagad ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. Ikaw naman, Guro? Tungkol naman sa akin, matagal na kaming hindi nagkikita ni Sheer. Siyempre, magha-honeymoon kami. Habang kayo ang namamahala sa sekta. Kampante ako, Sheer, halika na. Guro. Guro. Ano ba yan, senior sister? Tingnan mo sila. Murong may ilang martial techniques pa kung gustong ikonsulta sa guro sa iyo ko na iiwan ng sekta. Ang pagpapagkatiwala ng sektang Malaya sa iyo, kampante ako. Senior sister. Senior sister, Guro, junior sister, ang irresponsable ninyong lahat. Aalis na lang kayo ng basta-basta, ha? Eh di hindi ko rin pamamahala ng sektang Malaya.